Nay, ako na po mag-aayos ng ampalaya. Sigaw ng isang batang babae habang nililinis ang mga gulay. Tulong po ko, Nay, please po. Habang abala sila sa kabilang bahagi ng palengke, isang mamahaling itim na SUV ang dahan-dahang huminto. Bumaba mula rito ang isang lalaking matikas, nakaitim na coat at tila hindi bagay sa maalikabok na paligid. Si Leonardo. Tahimik siyang naglakad. Hindi siya agad nakita ni Paulina. Pero ang mga mata niya ay nakatitig sa kambal. Napahawak siya sa dibdib. Tila huminto ang mundo. Mga mata niya ay niyak. Ilong niya, maging ang kanyang labi, lahat ay tulad ng sa kanya. Tila tinitigan siya ng sarili niyang refleksyon sa dalawang bata. Nanigas si Leonardo sa kinatatayuan. Isang hakbang papalapit. Nang biglang lumingon si Paulina. Nanlaki ang mga mata niya. Sandaling nagkatinginan. Natigilan si Paulina na parang may nakatingin sa kanya pero hindi niya mawari. Hindi niya alam na naroon si Leonardo. 7 taon na ang lumipas. Walang salita. Walang kilos. Ang hangin ay tila tumigil sa pagitan nila. At sa loob ng SUV, bumukas ang radyo. Isang utos ang narinig niya sa linya ng tawag. Sir Leonardo, shall we proceed with the site inspection? Prepare the mansion. Malamig at mariing wika ni Leonardo. I will bring them home. Mainit ang hininga ng umagang yon. Humahaplos ang sinag ng araw sa salaming bintana ng bahay ni Paulina at Leonardo. Animoy sinasadya nitong ipaalala sa kanila na panibagong araw na naman ang pag-asa. Sa kabila ng katahimikan ng paligid, ramdam ang init ng pagmamahalan sa loob ng munting tahanan nila. Anong gusto mong almusal, mahal? Tanong ni Paulina habang nakasuot ng apron at abalang naghihiwa ng sibuyas sa kusina. Kung ikaw ang kasama ko sa mesa, kahit kape lang ay sapat na. Biro pa ni Leonardo, sabay yakap mula sa likod ng asawa. Good morning, mahal. Ang ganda talaga ng umaga kapag ikaw agad ang una kong nakikita. Napangiti si Paulina, pero may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Sa likod ng matamis nilang pagsasama, may isang matagal ng pangarap na hindi pa rin natutupad. At iyon ay ang magkaroon ng anak. Leo, mahina ang boses niya. Sa tingin mo, kailan kaya tayo bibigyan ni Lord ng baby? Tumigil si Leonardo. Hinarap niya si Paulina at marahing pinahid ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ko alam kung kailan pero alam kong darating din yan. Basta kasama kita, okay na ako. Tsaka huwag ka mag-alala, bibiyayaan din tayo ng baby. Pinilit ngumiti ni Paulina. Niyakap niyang asawa ng mahigpit. Wari kinukuha ang lakas sa bawat pintig ng puso nito. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti silang tinatamaan ng pangungulila sa isang munting tinig na tatawag sa kanila ng nanay at tatay. Gustong-gusto ng magkaanak ni Paulina. Matagal na rin naman silang kasal na Leonardo. Sa tuwing may mga family reunion o di kaya may mga nakakasalubong nakakilala, palaging tanong sa kanila ay kung kailan sila magkakaanak. Kung alam ng lahat ng tao, napilit silang sumusubok at gumagawa ng paraan pero ilap sa kanila ang biyayang iyon sa hindi maipaliwanag na dahilan. Dumaan ang mga buwan, sunod-sunod ang pagbisita sa mga doktor, pagsubok sa iba't ibang paraan ng pagbubuntis, at walang sawang panalangin gabi-gabi. Ngunit sa bawat negatibong resulta ng pregnancy test, unti-unti ring nadudurog ang puso ni Paulina. Isang gabi, matapos ang anniversary nilang dalawa, gabing-gabi na pero gising pa rin si Paulina. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Tangan-tangan ang pregnancy test na may 2 linyang sana ay nagpapahiwatig ng isang himala. Ngunit muli, isa na namang negatibo. Tahimik siyang umiiyak. Pagkatapos ng ilang buwan ng pag-asa,
gamot, schedule ng ovulation, at dasal, wala pa rin. Pagpasok ni Leonardo mula sa trabaho, agad niyang napansin ang lungkot sa mukha ni Paulina. Mahal, anong nangyari? Lumapit siya at lumuhod sa harap ng asawa. Tumitig si Paulina sa kanya at walang salita, tsaka iniabot ang pregnancy test. Napalunok si Leonardo. Alam niya na ang ibig sabihin. Isa na namang kabiguan. Pang-anim na to, Leo. Humikbi si Paulina. 6 na beses na akong umaasa. 6 na beses akong nabigo. Hinaplos ni Leonardo ang kamay niya. Mahal, hindi mo kasalanan to. Pero biglang tumayo si Paulina. Punong-puno ng panggigigil. Lagi mo na lang sinasabi yan. Pero alam mo ba na bawat beses na hindi ako nabubuntis, parang nawawala yung halaga ko bilang babae? Na parang hindi ako sapat para sa'yo. Paulina, huwag mong sabihin yan. Hindi mo kailangang maging ina para mahalin kita. Ano? Panluha niyang sagot. Bakit pa parang ikaw na rin mismo umiiwas sa pag-usapan natin to? Tuwing nasasaktan ako, ang dali mong sabihin, okay lang. Hindi mo ba nararamdaman to? Hindi ka ba nasasaktan rin? Tumayo si Leonardo. Medyo tumaas na rin ang boses. Siyempre nasasaktan ako. Pero Paulina naman, anong gusto mong gawin ko? Sisihin ang sarili ko araw-araw. Sisihin kita? Hindi ba't ginagawa naman natin ang lahat? Nakakapagod na, Leo. Sumigaw si Paulina. Nakakapagod na maghintay, magdasal, umasa, tapos wala rin. Hindi mo alam kung gaano kasakit to para sa akin. Akala mo ikaw lang ang nahihirapan? Singhal ni Leonardo. Ako rin. Pero pinipili kong maging matatag kasi kailangan mong may sandalan. Pero kung tuwing ganito tayo, sisigawan mo lang ako? Anong silbi ng lahat ng to? Tahimik si Paulina. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha niya. Lumapit muli si Leonardo. Mas mahinahon na. Mahal, patawad. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan pero hindi kita iiwan. Hindi tayo susuko, di ba? Umiling si Paulina. Mahina ang boses. Hindi ko alam kung kaya ko pa, Leo. Nagkatinginan silang dalawa. Ang mga mata nila ay pareho ng pagod. Parehong sugatan. Wala nang nasabi. Sa gabing yon, pareho silang nahiga sa iisang kama. Ngunit tila may pader sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa pangungulila, takot, at tahimik na mga tanong na walang kasagutan. Isang gabi, habang magkasabay silang nanonood ng TV sa sala, dumating ang isang mensahe sa cellphone ni Leonardo. Tumunog ito ng paulit-ulit, tila nagmamadaling magpatawag ng pansin. Baka emergency sa opisina. Ani Paulina kaya iniabot ang cellphone sa asawa. Tawagan mo kaya ulit. Kinuha ni Leonardo ang telepono, ngunit hindi trabaho ang laman ng mensahe. Leo, pwede ba kita makausap? Please, bago pa man mahuli ang lahat. Elise. Nagulat si Leonardo. Biglang bumalik sa alaala niya ang mga taong nagdaan. Ang kanyang kabataan, ang mga pagkukulang, at si Elise. Si Elise ang unang babaeng minahal niya. Ang babaeng hindi lang nagmahal kundi tumulong sa kanya noong siya ay walang-wala. Okay ka lang? Tanong ni Paulina nang mapansing naninigas siya sa pagkakaupo. Oo, wala to. Hindi naman importante. Ngunit sa totoo lang, magulo ang isip ni Leonardo. Sa sumunod na gabi, hindi siya mapakali. Hanggang sa nagpa siya siyang sagutin ang mensahe ni Elise. Nagkita sila sa isang maliit na cafe malapit sa ospital. Pagdating niya roon, nakita niya agad ang pagbabago kay Elise. Malaki ang pinayat nito. Maputla at tila may iniindang matindi. Leo, mahinang boses ni Elise. Salamat at nagpunta ka. Ano nangyari sa'yo? Cancer.
Sagot niya habang pinipigil ang pag-iyak. Stage 4. Hindi ko alam kung ilang buwan pa ako mabubuhay. Parang tinik ang bumuon sa dibdib ni Leonardo. Hindi niya inaasahan na ganito kabigat ang dahilan ng biglaang pagbabalik ni Elise. Bakit ako? Bakit hindi ka na lang sa pamilya mo lumapit? Wala na akong pamilya, Leo. At ikaw lang ang taong alam kong hindi ako tatalikuran. Hindi mo ba naaalala? Akong tumulong sa'yo nung halos wala kang makain. Akong bumuhat sa'yo hanggang marating mo kung nasan ka ngayon. Tahimik si Leonardo. Totoo ang lahat ng sinabi ni Elise. Malaki ang utang na loob niya rito. Utang na hindi pa niya nababayaran. Leo, hindi ko hinihiling na ibalik mo ang pagmamahal mo. Gusto ko lang ng kasama. Hanggang sa huli. Pwede ba? Elise, I know you're married now, Leo. Pero ito lang naman ang hinihiling ko. Gusto lang naman kitang makasama. Is it too much to ask? I'm dying, Leo. Who knows how much time I have left? Hindi siya nakasagot agad. Sa isip niya, paano niya ito ipapaliwanag kay Paulina? Paano kung hindi ito maintindihan ng asawa niya? Pero sa kabilang banda, paano niya tatalikuran si Elise sa huling yugto ng buhay nito? Ilang araw ang lumipas. Hindi mapakali si Leonardo. Hindi na siya makatingin ng diretso kay Paulina. Paulit-ulit ang tanong sa isip niya. Ano nga ba ang tamang gawin? Anong makatarungan? Pipili ba siya sa kung sino ang dapat nasaktan? Isang gabi, habang tulog si Paulina, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Isinulat niya ang isang liham sa ibabaw ng mesa sa kusina. Paulina, patawarin mo ako kung hindi ko masabi ito ng harapan. Hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag sa iyo ang lahat. May bumalik mula sa nakaraan ko. Si Elise. May sakit siya. Malubha. At kailangan niya ako. Hindi ko alam kung tama ito pero alam ko na may utang akong hindi ko kayang ikaila. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa responsibilidad ko sa kanya. Mahal na mahal kita, Paulina. Pero kailangan kong gawin to. Leonardo. Kinabukasan pagkagising ni Paulina, wala na si Leonardo. Tahimik ang buong bahay. Nagtataka pa siya kung saan ito nagpunta hanggang sa mapansin na isang puting sobre sa ibabaw ng mesa. At nang basahin niya ito, parang may bombang sumabog sa puso niya. Hindi siya makapaniwala. Parang nabura ang lahat ng masasayang alaala nila. Ang kanilang mga tawanan, yakap, halik at pangarap. Lahat ng iyon ay tila ba naglaho sa isang iglap. Hindi totoo to. Halos bulong niya habang nanginginig ang mga kamay. Tumulo ang luha. Isa, dalawa, hanggang sa tuluyang bumagsak siya sa sahig. Yakap-yakap ang sulat na para bang yun na lang natitirang bahagi ni Leonardo sa kanya. Lumipas pa ang mga araw, linggo, ngunit walang balita kay Leonardo. Hindi rin siya nagpakita sa mga kaibigan, sa opisina o kahit sa pamilya ni Paulina. Wala, para bang tuluyang naglaho. Hindi pa rin naghintay si Paulina. Isang gabi matapos ang ilang araw na pananahimik, isinara niya ang maleta. Bitbit ang piraso ng pusong durog na durog, iniwan niya ang bahay nilang minsan naging pugad ng pagmamahalan. Wala nang paalam. Ayaw niya nang marinig ang dahilan, sapagkat para sa kanya, ang pag-iwan ay hindi kailanman magiging tama. Gaano man ito kasakit, o kahit na mukhang ito pa ang pinakamakatarungang gawin. Lumisan siya dala ang sakit, luha at kawalang kasagutan. Hindi na siya lilingon, hindi na siya babalik. At sa kanyang paglalakad sa gabi ng katahimikan, pinangako niyang muling bubuuin ang sarili. Kahit mag-isa, kahit hindi na siya muling magmahal pa.
Tahimik ang gabi sa bahay na minsang binuo ni Leonardo para sa taong pinakamamahal niya. At iyon ay si Paulina. Ang bawat dingding ay saksi sa mga planong hindi na natuloy. Sa gitna ng malawak na sala nakaupo si Leonardo sa sofa. Hawak ang isang larawan nilang mag-asawa. Magkahawak kamay at parehong nakangiti. Malambot ang ilaw mula sa lamparang nasa tabi niya. Sa kabila ng kasaganaan sa paligid, tila walang halaga ang lahat. Isang bahay na sana'y magiging pugad ng kanilang pamilya, ngayon ay nananatiling malamig. Walang tawa, walang yakap. Tila ba tanging alaala na lamang nang nakalipas ang nananatili? Hindi mo malang ito nakita, Paulina. Bulong ni Leonardo. Pilit na pinipigil ang pait sa lalamunan. Regalo ko sana para sa'yo. Para sa atin. Naputol ang kanyang pag-iisa nang dumating si Elise. May dala itong supot ng pagkain. Hindi ka pa rin kumakain? Tanong niya at ngiti-ngiti. Sabi na nga ba, dito ka eh. Did you build this home? I mean, tama nga naman. Pwedeng dito ko ipagpatuloy ang treatment ko kaysa sa kondo. Mas okay dito. Hindi agad sumagot si Leonardo. Tinitigan lang niya si Elise. Dati, kung paano siya ngumiti, ay sapat para pakalmahin siya. Pero ngayon, parang may kulang. May aninong hindi niya matukoy. Hindi ako nagugutom. Maikling sagot niya. Leo, ilang buwan na tayong magkasama. Hanggang kailan mo hahayaang kainin ka ng alaala niyo ni Paulina? Tanong ni Elise. Nilalapag ang supot. She's gone. She left you. Tahimik, tumayo si Leonardo tumungo sa malaking bintana. Hindi ganon kadali yun, Elise. Ako ang umalis. Pero hindi ko siya iniwan dahil hindi ko siya mahal. Iniwan ko siya dahil akala ko, kailangan mo ko. Lumapit si Elise at marahang yumakap mula sa likod. Kailangan kita, Leo. Lagi kitang kailangan. Isang linggo bago magpadala ng mensahe sa Elise kay Leonardo. Nasa loob siya ng kanyang condo unit. Tahimik na nakatanaw sa isang lumang larawan nila ni Leonardo noong college pa. Sa gilid ng mesa, nakapatong ang isang framed photo ni Leonardo at Paulina. Magkasama, masaya, buo. Masaya na siya. Mahina niyang bulong. Pero hindi pa huli ang lahat. Mabilis siyang kumilos. Binuksan niya ang laptop at nagsimulang magbasa tungkol sa cancer symptoms. Pinag-aralan niya ang mga stages, gamot, at kahit ilang medical terms para magmukhang totoo. Tinawagan niya ang isang kakilalang nurse at humingi ng tulong sa paggawa ng Peking Medical Certificate. Sigurado ka bang gusto mo to, Elise? Tanong ng nurse. Grabe itong ginagawa mo. Hindi mo kasi naiintindihan. Sagot naman ni Elise. Mariing tinitigan ang monitor. Siya lang ang lalaking minahal ko. Hindi ko hahayaan na mawala na lang siya sa akin. Hindi ko kayang panoorin maging masaya siya. Habang ako, wala. Andito lang. Miserable. He owes me his life. I deserve this. Nagpadala siya ng mensahe kay Leonardo kinabukasan. Leo, pwede ba tayong mag-usap? Please, bago pa mahuli ang lahat. Masigla sa Elise sa harap ng ibang tao. Sa mga mata ng lipunan, isa silang perfect couple na Leonardo. Sila ay nagkabalikan, muling pinagtagpo ng tadhana. Sa bawat party at social event kasabay ng champagne at halakhak ay ang mga pagbati ng buti, nagkabalikan kayo. Oh, destiny talaga. Pero sa likod ng mga ngiti ni Elise ay isang lihim na hindi niya gustong mabunyag. Isang gabi, habang natutulog si Leonardo, kausap ni Elise si Kathy, ang matagal niya ng kaibigan sa telepono. Nakikita ako sa kanya. Hindi pa rin siya lubos na masaya. Ani Elise. Anong plano mo?
Balak mo ba siyang hawakan habang buhay gamit lang ang guilt? Elise, totoo bang may cancer ka talaga? Tahimik. Ilang segundo bago siya sumagot. Wala. Pero hindi niya kailangang malaman yun. Samantala, sa isang tahimik na bayang malapit sa dagat, namumuhay mag-isa si Paulina. Lumipas na ang 2 buwan mula nang iwan siya ni Leonardo, pero hindi pa rin niya matanggap ang lahat. Bitbit niya araw-araw ang sakit at ang isang sekreto. Nakatayo siya sa harap ng maliit na klinik. Hawak-hawak ang ultrasound photo. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa sarili o kung para kanino talaga ang bata sa kanyang sinapupunan. Hindi niya alam. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng kaniyang tiyan. Tiningnan siya ng doktor na para bang naisabihin ng isang bagay. Ma'am, stable po ang heartbeat ng baby. Kailangan lang po nating iwasan ng stress. Tumango naman si Paulina, pilit na lumunok ng luha. Gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Ilang araw na ring tahimik si Leonardo. Napansin naman ito ni Elise. Hindi na siya masyadong nakikipag-usap at madalas ay nasa silid lang. Tulala, malayo ang isip. Isang gabi lumabas si Leonardo para puntahan ang lumang tirahan nila ni Paulina. Gusto niyang makita kung nandun pa siya. Ngunit pagdating niya roon, walang tao. Wala ni isang gamit. Para bang binura ang bakas ng pag-ibig nila. Tumayo siya sa gitna ng sala. Pilit inaalala ang tunog ng tawa ni Paulina. Ang amoy ng paborito niyang pabango. Ang tamis ng umagang sabay silang nagkakape. Ngunit wala na ang lahat ng ito. Nasaan ka, Paulina? Mahina niyang tanong sa hangin. I am really, really sorry. Kung alam mo lang. Kung alam mo lang. Habang hawak ang baso ng alak sa sala ng mansyon, napangiti si Elise. Sa wakas, nakuha niya ng matagal nang inaasam. At ayon ay ang buong atensyon ni Leonardo. Ngunit sa kanyang mga mata hindi yung pagmamalaki ang nangibabaw kung hindi takot. Sapagkat alam niyang anumang oras, maaaring matuklasan ni Leonardo ang katotohanan na ang sakit ay peke. Na ang paglalapit nila ay hindi kalooban ng tadhana, kundi isang masinsinang kasinungalingan. At kung darating ang araw na yon, baka mas masakit pa sa sakit ang mawalang muli si Leonardo. Kaya hindi niya hahayaan na mangyari iyon. Sumpain man ang dapat sumpain. Umuulan nang dumating si Paulina sa maliit na baryo ng San Lorenzo. Basang-basa siya at isang backpack lamang ang dala. Sa ilalim ng kanyang maluwang na sweater ay ang lihim ng kanyang pagkatao. May isang pusong wasak at isang katawan na unti-unting binubuo ng buhay. Tahimik ang baryo. Maputik ang mga daan at ang amoy ng lupa ay kumakapit sa hangin. Sa kanyang paglalakad, maraming napapalingon sa kanya. Isang magandang babae, tila galing sa lungsod, pero may dalang lungkot sa mata na tila hindi maipinta. Bago siya no, Aling Linda? Ay nako, mukhang kawawa, sabi ng isang tsismosa na nakakita kay Paulina. Mukhang kailangan ng tulong, dugtong pa nito. Si Aling Linda naman na isang may-ari ng malaking tindahan doon at may mga bahay na paupahan ay napatingin sa bagong dating na babae. Nako, oo nga. Teka, tutulungan ko. Dinala siya ng isang matandang babae, si Aling Linda, sa bakanteng maliit na bahay sa tabi ng bukid. Dito ka na muna, anak. Wala masyadong gamit pero pwede mong ayusin. Bayad lang konti kada buwan, ha? Alok na to. Maraming salamat po, Aling Linda. Kahit pansamantala lang, malaking tulong na po ito. Sagot naman ni Paulina. Tinanggap ang susi ng bagong simula. Wala ka bang asawa? Nako, mahirap magbuntis kapag mag-isa. Puno ng pag-aalalang wika ni Aling Linda. Nagtaka si Paulina. Paano niyo po nalaman? Dati akong kumadrona, anak. Noong dalaga pa ako, halata sa kilos at hubog ng katawan mo. May 2 buwan na yung tiyan mo, ano? Paliwanag naman ni Aling Linda.
Napahawak si Paulina sa kanyang tiyan. Opo. O siya, kung kailanganin mo ng tulong, doon lang ako nakatira sa malaking bahay na yon, ha? Huwag ka na munang magbayad ng unang buwang upa. Maghanap ka muna ng trabaho. Kung gusto mo, tumulong ka sa pwesto ko sa palengke at doon ka magsimula. Payo pa ni Aling Linda. Nagpasalamat muli si Paulina sa kabaitang ipinamalas ang matanda. Tiningnan niya ang maliit na bahay na kanyang tutuluyan. Maliit na maliit lang ito. May isang kwarto lang na maaaring tulugan. Medyo marumi pa ang papag, kaya nilinis muna ito ni Paulina ng kaunti. Kaya ko to. Mahinang bulong niya sa sarili habang halos maiyak na sa kanyang sitwasyon. Hindi naging madali para kay Paulina ang mabuhay mag-isa. Sa umaga, nagtatrabaho siya bilang tagalinis ng munisipyo. Sa hapon, tumutulong naman siya sa tindahan ni Aling Linda. Minsan, kahit pagod, pumupunta pa rin siya sa bayan para maglako ng prutas o di kaya tinapay. Pinagkakasya niya ang kita para sa check-up, gatas at kaunting ipon. Lahat ng kinikita, itinatabi para sa mga anak niya. Hindi pa man niya ito nakikita pero ramdam na ramdam niya ang presensya nila sa bawat tibok ng kanyang puso. Tuwing gabi, hinihimas niya ang kanyang tiyan. Doon siya umiiyak. Tahimik. Walang tanong. Walang reklamo. Kailangan niyang mag-ipon at siguruhing maayos ang buhay na ibibigay niya sa mga anak niya. Lalo na at hindi naman isang bata lang ang kanyang ipinagbubuntis. Kambal ang kanyang anak. Mga anak, hindi niyo pa man ako nakikita, pero mahal na mahal ko na kayo. Bulong niya habang tinutuyo ang mga luha. At magpapakatatag ako para sa inyo. 8 buwan pa lang nang bigla siyang sumpungin ng matinding pananakit ng tiyan. Walang kasama. Gabi. Wala ring signal ang kanyang cellphone. Duguan at halos hindi makatayo. Kinatok niya ang bahay ni Aling Linda. Nagkagulo ang mga kapitbahay. Nagsisigawan. At agad siyang isinakay sa tricycle. Sa maliit na health center ng bayan, umalingaw-ngaw ang iyak ni Paulina. Habang isinisigaw ang sakit at takot. Dok, iligtas niyo mga anak ko. Kahit sila na lang. Ngunit hindi siya pinabayaan ng langit. Huminga ka ng malalim, Paulina. Kapag sinabi kong ire, kaya mo yan. Sa kabila ng matinding pagdurusa, nanganak siya ng 2 malusog na sanggol. Parehong mga babae nang ipatong ang mga ito sa kanyang dibdib. Halos hindi siya makapaniwala. Mga anak ko, kayong dahilan kung bakit ako lumalaban. Tinawag niya silang sina Lira at Liana. Nako, mukhang anghel ang mga anak mo, Paulina. Napakagaganda ng mga bata, sambit ni Aling Linda. Napangiti naman si Paulina. Mahal na mahal ko kayo. Kayong lakas at sandigan ko. Ako ang nanay ninyo. Wika niya tsaka hinalikan ng noon ang kanyang mga bagong silang na sanggol. Ilang buwan matapos manganak si Paulina, dumating sa San Lorenzo sina Leonardo at Elise. Ayon sa mga kaibigan ni Elise, maganda raw ang tanawin at perfect para sa kanilang quiet bonding time. Halos magtatalon si Elise nang makababa sila mula sa kotse. Grabe, love. This place is wonderful. Tama nga mga friends ko. Buti na lang we gave this place a chance. Magdahan-dahan ka naman, Elise. Baka mapano ka pa. Hindi natin sinunod ang payo ng doktor. You should be getting a treatment now. Pinospone mo naman. Mariing wika ni Leonardo. Ikaw naman, love. Sambit ni Elise at saka marahang hinaplos ang balikat ni Leonardo. I have cancer, remember? Mahirap naman na magkulong lang ako lagi sa treatments. I need to live life too. Besides, bumubuti naman kahit papano ang pakiramdam ko, diba? Paliwanag pa niya. Napailing na lamang si Leonardo. Nakakatiyak naman kasi siyang wala siyang panlaban sa kung ano mang sasabihin ni Elise sa kanya. Sa isang restaurant sa bayan, habang naghihintay ng pagkain, napatingin si Leonardo sa malapit na palengke.
Nakita niya ang isang babaeng parang pamilyar ang tindig. Parang napahinto siya. Nanlaki ang mga mata. Agad na tumayo naman si Elise, halatang kinakabahan. Hindi siya makapaniwala na makikita nilang muli si Paulina. Pero kailangan niyang gumawa ng paraan upang tiyakin na hindi magkukrus ang kanilang mga landas. Leo, dito ka na lang muna. May gusto akong ipakita sa loob. May mural silang gawa sa kahoy. Very artistic. Ha? Sandali lang, para may nakita ko. Please, Leo. Sabat ni Elise. Mahigpit ang hawak sa braso niya. Kailangan mo to. Kailangan natin to. Tinapunan niya ng sulyap ang palengke. Ngunit sa oras ding yon, lumapit si Aling Linda kay Paulina. Sabay sabing may customer na naghahanap ng binatiling magbabantay ng paninda. Natuon ang atensyon ni Paulina sa pag-uusap at sa pagbibenta. Hindi namamalayang ilang metro lang ang layo ng dating asawa. Samantalang si Elise nakahinga naman ng maluwag. Sa bawat araw na lumilipas, lumalaki ang kambal. Maliit lamang ang kita ni Paulina pero sinisikap niyang mapalaki ang mga bata ng may pagmamahal. May eksena kung saan nagpapadede siya sa ilalim ng puno habang hawak ang isang bote ng gatas na pinag-ipunan niya sa loob ng isang linggo. Mahal na mahal ko kayo, bulong niya habang tulog ang kambal sa kanyang kandungan. Kahit minsan, umiiyak siya sa gabi dahil sa pagod at pangungulila. Hindi siya kailanman nagtangkang balikan si Leonardo. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa prinsipyo. Hindi ako mahina. Hindi ako iiwanan ng mga anak ko. Sa baryo, kilala siya bilang masipag, matatag at mapagmahal. Wala silang alam sa kanyang nakaraan. Para sa kanila, isa siyang babaeng lumalaban para sa kanyang mga anak. Isang gabi, habang nagkakape si Leonardo sa balkonahe ng mansyon, bumalik sa isip niya ang babaeng nakita niya sa San Lorenzo. Parang siya talaga yun. Pero imposibleng andan siya. Bulong niya. Ngunit may bahagi sa kanyang puso na hindi matahimik. Lalo na't sa bawat gabi, napapanaginipan niya ang mukha ni Paulina. Nakangiti, ngunit may lungkot sa mata. Sa kabilang bahagi ng mansyon, si Elise ay nakatayo sa harap ng salamin. Tahimik, tinitingnan ng sarili. Ngunit sa likod ng kanyang magandang mukha ay isang konsensya na unti-unting binabagabag ng takot. Hanggang kailan ko kaya ito itatago? Bulong niya sa sarili. Pero hindi. Leo is mine. He is mine. If I can't have him, then no one else will. Dugtong niya pa. Habang binabaybay ni Leonardo ang kalsadang tinatanaw mula sa balkonahe ng kanilang mansyon, isang malamnam na liwanag ng buwan ang kumikinang sa kanyang mga mata. Puno ng tanong ang kanyang isipan at kahit na naroon si Elise, hindi pa rin niya matanggal ang pakiramdam ng pagkukulang. May isang puwang sa kanyang puso na tila hindi kayang punan ng kahit anong bagay ni ng pagmamahal ni Elise. Leo, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Elise na pumasok mula sa likod at tumabi sa kanya. Hindi naman mapigilan ni Leonardo ang magtangka ng isang matamis na ngiti, ngunit hindi ito umaabot sa kanyang mata. Okay lang, sagot niya na may kabiguan sa boses. Kailangan ko lang mag-isip. I'm fine. Don't worry. Ngunit sa kabila ng mga salita, ang isip ni Leonardo ay puno ng alaala ng nakaraan. Mga makukulay at masasayang alaala na pinagsamahan nilang dalawa ni Paulina. Ang araw ay mainit, ngunit puno ng tawa ang kanilang bahay. Magkasama sina Leonardo at Paulina sa kanilang bakuran. Ang mga kamay nag-uusap at ang mga mata ay punong-puno ng pagnanasa sa isang magandang kinabukasan. May mga plano sila. Mga pangarap ng sariling pamilya, ng mga bata, ng mga ngiti at tawa sa kanilang bahay. Ano sa tingin mong maganda? Mama? Nanay? Mommy? Ako kasi gusto ko tatay. Wala lang, parang magandang tatay. Pero baka corny.
Baka hindi yun ang dapat. Tanong ni Leonardo sabay hagod sa buhok ni Paulina. Napangiti naman si Paulina at nalingon siya. Bakit naman hindi? Maganda yun. Gusto ko ring maging ina ng anak natin, Leo. Magiging masaya tayo. Okay sa akin ang nanay? Sabay nilang tiningnan ng disenyo ng malaking bahay na kanilang pinaplano. Mga disenyo at pangarap na pinagsasaluhan nilang dalawa. Isang malaking bahay na puno ng mga bata. Ang saya siguro, no? Sabi ni Paulina. Kung kaya kong magbuntis, gusto ko ng maraming anak. Oo, marami tayong magiging anak. Sagot ni Leonardo at isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi tayo magsasawa, Paulina. Lahat ng pagod babawiin ang saya ng mga anak natin. Ngunit sa bawat araw ng pagtahimik ni Leonardo sa mansyon, ang mga pangarap na yon ay nagsimula ng maging alon ng mga alaala. Laging naroon sa kanyang isipan. Nagsimula ng magtago ang mga pangarap. Habang kasama si Elise, ang mga pangarap na ito ay nagsimulang magbukhang mga ulap na mabilis mawala. Habang tahimik na nakaupo si Leonardo sa kanyang opisina, tinanaw niya ang mga ulat sa kanyang desk. Ngunit hindi niya kayang itabi ang mga alaala. Palihim siyang nag-uutos sa kanyang mga tauhan na magsagawa ng isang masusing paghahanap kay Paulina. Isang simpleng trace ng kanyang mga galaw mula sa huling pagkakataong narinig siya, ngunit walang lumabas na impormasyon. Nasa San Lorenzo siya, sir, pero hindi pa po siya nagpapakita sa publiko. Ulat ng isang tauhan. Keep searching. Huwag kayong titigil hanggang mahanap siya. Mahigpit na utos ni Leonardo. Ngunit sa kanyang mga mata, alam niyang may kulang. Hindi siya sigurado kung anong hinahanap niya, kundi isang kasagutan sa kanyang mga tanong. Dahil sa sakit na nararamdaman, nagpa siyang uminom si Leonardo. Ganito ang ginagawa niya kapag tulog na si Elise at hindi na siya nakikita. Nagpapakalango siya sa alak. Isang gabi ng ulan, napilitan si Leonardo na makipaghiwalay kay Paulina. Kasama ang mga mabigat na salita at hindi pagkakaintindihan, napilitan silang magdesisyon ng isang bagay na hindi nila kayang gawing magkasama. Mahal, ayoko na sanang umalis pero kailangan ko si Elise. Tumulo ang luha ni Leonardo habang nagsusumamo sa asawa. Wala nang natira sa amin. Hindi ko na kayang patagilid na lumaban. Hindi ko kayang magsinungaling pa sa sarili ko. Pero Leo, hindi ko kayang mawala ka. Sagot naman ni Paulina. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Bakit mo ba ako iniwan? Anong nangyari sa pagmamahal mo sa akin? Wala akong magawa, Paulina. Hindi ko kayang iwan si Elise. Nasa kanya ako ngayon. At hindi ko kayang isakripisyo ang lahat. Nagising si Leonardo sa panaginip na iyon. May luha pang nagmula sa kanyang mga mata. Hindi sa ganoong paraan nagtapos ang kasaldala ni Paulina. Duwag siyang nag-iwan lamang ng maikling liham at hindi man lang nagawang magpaliwanag ng maayos sa kanyang asawa. Hindi rin niya lubos maunawaan kung bakit gano'n na lamang kadali para sa kanyang iwan si Paulina. Pero sa mga panahong siya ay nagdadalawang isip at nagdududa, nariyan lagi si Elise para ipaalala sa kanyang dahilan kung bakit siyang pinili ni Leonardo kesa sa babaeng pinakasalan nito. Leo, nagsimula si Elise habang tinatanaw ang mga papel sa kanyang mga kamay. Sana matapos na tong lahat, diba? Alam mo namang hindi ko kayang lagi kang malungkot. Ngunit si Leonardo ay hindi makatingin ng diretso kay Elise. Hindi niya kayang aminin na ang nararamdaman niya ay hindi pag-ibig. Bagkos ay utang na loob. Hindi ko nga alam kung ano nangyayari sa sarili ko. Sagot ni Leonardo. Ang mga mata ay nakakuble ng mga alaala kay Paulina. Minsan, Elise, parang may kulang sa lahat ng ito eh. Hinawakan siya ni Elise sa braso. Tinanong siya ng may pag-aalala. Leo, kailangan mong magpatawad sa sarili mo. Hindi mo kayang baguhin ang nakaraan, pero kaya mong kontrolin ang hinaharap. Pwede
Pwede pa tayo magsimula, hindi ba? Ngunit ang sagot ni Leonardo ay isang malalim na katahimikan. Sa puso niya, alam niyang si Elise ay hindi ang babaeng kayang punan ng lahat ng iniwang pagkukulang. Isang gabi habang naglalakad si Leonardo sa tabi ng kanilang hardin, ang malamlam na liwanag ng buwan ay muling nagbukas ng mga alaala. Naglakad siya patungo sa isang lumang kanto ng bahay, kung saan pinangarap niya silang dalawa ni Paulina ay magkausap habang naglalaro ang mga anak nila sa sala. Tinutok ang kanyang mga mata sa isang lumang bench na may maliit na ukit na pangalan nila, Leo plus Paulina, na nakasulat doon. Ang sakit, bulong ni Leonardo. Ang hangin ng gabi nagdala ng mga alaala sa kanyang isipan. Hindi ko alam kung paano ko natanggap ang pagkawala mo. This is supposed to be our place. Ilang sandali pa, dumating si Elise. Leo, anong ginagawa mo dito? Baka magkasakit ka. Galing ka ba sa ulan? Pwede bang mag-isa lang muna ako? Sagot ni Leonardo. Ang boses niya ay puno ng hinagpis. Hindi niya kayang aminin kay Elise ang tunay niyang nararamdaman. Ang mga tanong na hindi pa nasasagot. Sa kabila ng mga pagsubok at pagmamahal, nanatili sa kanyang puso si Paulina. At habang siya ay kasama ni Elise, ang mga alaala ng pagmamahal na walang kasing tamis ay nagiging gabay sa kanya. Isang gabing tahimik na ang pusong naglalakbay ay hindi pa rin kompleto. Hindi madali ang naging buhay para kay Paulina matapos siyang iwan ni Leonardo. Wala siyang dalang kahit anong yaman, ni isang kusing na maiipon mula sa mga luha niyang tumulo noong gabing lumisan siya sa Maynila. Ang tanging dala niya lang ay isang munting bag na may kaunting damit, ang sakit ng puso, at ang bagong buhay sa kanyang sinapupunan. Sa isang maliit na baryo sa San Lorenzo, nagtago siya sa likod ng kanyang bagong apelyido, Santos. Ang ginamit niya upang mapanatiling lihim ang kanyang pagkatao. Ayaw na rin niyang maalala pa ang lahat ng iniwan sa lungsod. Isinilang niya ang kanyang kambal sa isang maliit na lying-in clinic. Walang kasamang asawa. Walang kamay na humawak sa kanya habang siya'y naghihingalo sa sakit. Dalawang munting nilalang na parang inukit mula sa kanyang puso. Magkamukha, ngunit magkaiba rin. Simula ng araw na yon, naging sentro ng mundo ni Paulina ang dalawa. Nagbenta siya ng gulay, naglabas sa ibang bahay. Naging tagalinis ng munisipyo at minsan pa ay naging tagabantay ng mga panindang hindi kanya. Lahat ay para lang may maipambili ng gatas, lampen at kaunting bigas. Hindi kayo pwedeng magutom. Hindi ko hahayaang maranasan niyo ang gutom na naranasan ko noon. Bulong niya sa mga sanggol habang pinapadede sa dilim ng gabi. May mga gabing naiiyak siya habang natutulog ang mga bata. Inakap niya sila habang pinipigil lang marinig ang hikbi ng sariling damdamin. Pinilit niyang ngumiti sa araw-araw. Lahat ng sakit, nilunok niya, alang-alang sa dalawa. May mga panahong kapos sa pagkain. Isang itlog ang kailangang hatiin sa 3. Si Paulina laging huling kumakain. Hindi dahil sa diet, kundi dahil sa sakripisyo. Basta kayo buo, ako na magkapare-peraso. Sabi niya minsan habang nilalambing ang kambal. Sa kabila ng hirap, lumaki ang kambal na masayahin, masunurin at puno ng pangarap. Ayokong palakihin silang may galit sa mundo. Wika ni Paulina sa kanyang sarili. Hindi nila kasalanan ang lahat ng nangyari sa akin. Hindi nila kasalanan na iniwan ako ng ama nila. Kahit ano pa mang mangyari, dapat ay pagmamahal pa rin ang mamayani sa puso nila. Sa murang edad, natutunan ni Lyra at Liana ang halaga ng tiyaga. Tumulong sila sa pagbabantay ng paninda sa palengke. Kapag may extra na gulay si Paulina, ibinibigay niya ito sa mga kapitbahay. Kahit siya mismo ay kapos, ganito siya bilang tao, mapagbigay. Kahit wala. Iyon din kasi ang nais niyang ituro sa kanyang mga anak. Kahit na masaya at simple ang buhay ni Paulina at ng kanyang kambal, habang lumalaki ang kambal,
Dumarami rin ang kanilang tanong. Mga tanong na hindi kayang sagutin ng bukal sa loob ni Paulina. Nay, nasan pong tatay namin? Minsang tanong ni Lyra. Mahina ang boses ngunit matalim sa pandinig ni Paulina. Si Paulina ay napatingin sa malayo. Pilit pinipigilan ang luha. Nasa malayong lugar, anak. Pero mahal ko kayo at magkakasama tayo. Sapat na yon, hindi ba? Hindi man buo ang sagot, natutunan ng kambal na tanggapin kung anong meron. Ngunit sa puso ni Paulina, araw-araw siyang kinakain ng pangungulila. Hindi lang bilang asawa, kundi bilang ina na walang katuwang. Mainit ang araw, pero mas mainit ang laman ng isip ni Paulina habang inaayos sa mga panindang gulay sa kariton. Maaga pa lamang bumangon na sila para makapwesto ng maaga sa palengke. Kasama niya sina Lyra at Liana, na gaya ng dati sabik na sabik sa bawat kilos ng nanay nila. Habang iniisa-isa ni Paulina ang mga talong, biglang nagsalita si Lyra habang naglalagay ng bayong sa gilid ng kariton. Nay, may tatay ba kami? Tanong ni Lyra. Napatingin si Paulina, napatigil sa pagkilos. Mabilis niyang tinakpan ng reaksyon at ngumiti. Pilit. Ganito na naman ang tanong ng kanyang mga anak. Huminga ng malalim si Paulina. Meron, syempre. Lahat naman ng bata may tatay. Kumunot ang noon ni Liana. Nasan po siya? Hindi ba niya tayo mahal? Sina Chrissy may tatay Bakit po siya meron? Sabay tanong. Sabay tanim ng tinik sa puso ni Paulina. Umigting ang init sa kanyang dibdib. At bago pa man niya maayos ang emosyon, hindi niya napigilang sumagot ng may pait sa boses. Hindi na kinaya ni Paulina ang stress sa mga tanong ng kambal. Huwag niyo na kasing tanungin ng tanungin, wala siya rito. 'Di ba? Ako lang ang kasama niyo. Biglang natahimik ang kambal. Napaatras si Lyra at si Liana naman ay dahan-dahang nagtakip ng bibig. Malungkot na humingi ng dispensa si Liana. Sorry po, Nay. At bigla na lang bumagsak ang luha ni Lyra. Napayuko siya sa kahihiyan. Si Liana naman, pinilit ang kapatid na ngumiti. Pero nangingilid na rin ang luha sa kanyang mga mata. Doon biglang bumalik ang diwa ni Paulina. Parang sinampal siya ng sarili niyang galit. Lumuhod siya agad sa harap ng kambal at niyakap silang dalawa. Sumikip ang dibdib ni Paulina. Mga anak, sorry. Sorry ha. Hindi ko kayo dapat sigawan. Hindi kasalanan na magtanong. Si nanay kasi sobra lang ang pagod. Sorry. Mahigpit ang pagkakayakap niya sa dalawang bata, habang unti-unti namang gumagapang ang luha sa kanyang pisngi. Bahagya namang umisi si Liana. Okay lang po, Nay. Hindi na po kami magtatanong kung ayaw ninyo. Sinundan naman ito ni Lyra. Pero kahit wala siya, masaya kami kasi andyan kayo. Dito tuluyang bumigay si Paulina. Yumuko siya. Halos mapasigaw sa tahimik niyang hikbi. Mahal ko kayo. Sobra. Kaya ako nasasaktan. Kasi hindi ko alam kung tama pa bang hindi niyo siya kilalanin. Pero ako lang ang meron kayo ngayon. Sana sapat na yon. Dahil sinusubukan ko naman para sa inyong dalawa Kinabukasan sa parehong palengke, mas magaan ang ihip ng hangin. Wala nang mabigat na usapan kahapon. Naisip ni Paulina kahit masakit ang tanong, mas dapat niyang iparamdam sa mga anak niya na ligtas silang magtanong, na mahal niya sila, higit sa kung anong sugat man ang dinadala niya. Habang inaayos si Paulina ang talong, biglang nagpasikat si Liana. Fresh na fresh, gulay ng ginto sa sustansya. Talong, kamatis at repolyo, kuha na po kayo. Buy na po kayo, 1 kilo, isang halakhak. Huwag na pong tumawad, ang presyo ay sakto pangiti. Nagtawanan ng mga suki at tuwang-tuwa sa kabibuhan ng kambal. Biglang napakanta pa sila habang nag-aalok. Gulay, gulay, para sa pamilya, bili na kayo para sa saya. Kainay namin galing, di po mapapahiya. Gulay na mura, hatid ay ligaya. Tawang-tawa ang mga tao.
May nag-abot pa nga ng barya kahit wala pang binili. Si Paulina naman ay napangiti habang pinupunasan ng pawis sa noo. Ay, mapapabili ka naman talaga ng gulay na binibenta ng dalawang prinsesa. Magkano ba ang pechay, ading? Pabili nga. Sambit ng isa. Dumami pang mamimili kaya naging abala si Paulina sa pagbebenta. Yay! Marami nang bumili, Nay! Sabay na wika ng kambal habang tumatalon-talon pa. Sa simpleng palengke, sa harap ng mundong tila nakalimot sa kanya, doon niya nahanap ang dahilan para manatiling matatag. At sa mga mata ng kanyang kambal, naroon pa rin ang liwanag na wala sa kahit anong karangyaan iniwan niya noon. Makulimlim ang umagang yon. Hindi man umuulan, tila may buo at bigat sa hangin na bumabalot sa buong bayan ng San Lorenzo. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Zema Mendihe from Palermo, Italy at Sude de Leon from Bulacan. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane. At para ma-shoutout ko kayo sa susunod nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Isang matahimik at malayong lugar na tila hindi maabot ng abala ng lungsod. Naglalakad si Leonardo, bitbit ang isang maliit na itim na payong habang tinitingnan ang paligid ng palengke. Kasama niya ang kanyang sekretary at 2 tauhan. Dumalaw siya roon para sa personal na inspeksyon sa itinatayong resort ng kanilang kumpanya. Ngunit piniling dumaan muna sa palengke upang bumili ng prutas. Isang bagay na matagal niya nang hindi ginagawa. Sir, baka gusto niyo pong bumalik ng sasakyan. Maalikabok dito. Alok ng kanyang sekretarya. Umiling si Leonardo. Gusto kong maranasan ulit to. Matagal ko na hindi naaamoy ang totoong buhay. Tahimik siyang lumakad papasok sa mas masikip na bahagi ng palengke kung saan mas makukulay ang pwesto ng mga gulay at prutas at mas malalakas ang tawanan ng mga nagbibenta. Kumakaway ang mga tendera, nag-aalok ng paninda, habang ang mga batang palaboy ay naglalaro sa tabi at doon niya ito nakita. Isang babae, nakatayo sa tabi ng isang mesa na puno ng mga talong, sitaw, kamatis at repolyo. Payak ang kasuotan, pero dignified. Nakapusod ang buhok at may mga linya na sa noo at gilid ng mata. Hindi ng katandaan, kundi ng mga taong matagal nang lumalaban sa buhay. Si Paulina. Tumigil ang mundo ni Leonardo para siyang tinamaan ng lintik na hindi inaasahan. Nanikip ang kanyang dibdib at hindi siya makagalaw. Paulina, bulong niya sa sarili. Halos hindi siya makapaniwala. 7 taon. 7 mahabang taon. At doon niya rin nakita ang 2 batang babae na nasa tabi ng tindahan. Magkakambal. Mga 6 o 7 taon na. Magkatulad ng mukha, pero may bahagyang pagkakaiba sa ekspresyon. Ang isa ay tahimik na naglalagay ng mga talong sa bayong ng isang mamimili. Habang ang isa na may abala sa pakikipagtawanan sa isang batang lalaki. At parang may salamin sa harap si Leonardo. Tila sarili niyang nakikita sa mukha ng mga bata. Ang hugis ng mata, ang matangos na ilong, ang tabas ng labi. Lahat ay pamilyar. Lahat ay kanya. Napapikit siya sa dibdib. Hindi pwede. Muling bumaling ang kanyang tingin kay Paulina. Nakayuko ito habang inaayos ang sukli. Hindi siya namukaan. Tila abala ito sa gawain. Walang kamalay-malay sa kung sinong nanonood mula sa di kalayuan. Sir? Tanong ng kanyang sekretarya nang mapansin ang pagkakatigil niya. May problema po ba? Hindi siya sumagot. Hindi siya makapagsalita. Sa halip ay agad siyang tumalikod at mabilis na lumakad palayo.
Pagpasok niya sa loob ng SUV, agad siyang nagsalita sa driver habang hindi pa lubusang nakasarang pinto. "Prepare the mansion," utos ni Leonardo at malamig at buo ang boses. "I will bring them home." Nagkatinginan ng mga tao sa loob ng sasakyan. "Sir?" Tanong ng sekretary at halatang naguguluhan. "Sino pong tinutukoy ninyo?" Hindi siya sumagot. Nakatingin lamang siya sa labas ng bintana, kung saan unti-unti nang lumalabo sa kanyang paningin ang imahe ng palengke at ang babaeng 7 taon niya nang iniyakan. Sa bawat takbo ng sasakyan, bumabalik-balik sa kanya ang bawat alaala ni Paulina. Ang tawa nito habang niluluto ang paborito niyang sinigang. Ang mahigpit na yakap kapag galing siya sa mahabang biyahe. Ang tahimik nilang pag-uusap tuwing gabi habang tinitingnan ng mga bituin. "At may anak pala kami," bulong ni Leonardo. Dalawang batang hindi ko malang nasilayan habang lumalaki." Nanikip ang kanyang lalamunan. Isang bugso ng galit ang pumasok sa kanyang puso. Galit sa sarili. Galit kay Elise. Galit sa pangyayaring hindi malang niya nalaman ang katotohanan. "Nanay, may lalaki na kasuot ng mamahaling polo na nakatingin sa atin kanina," sabi ng isa sa kambal habang inaabot ang sukle. "Ha? Sino naman kaya yun?" Sagot ni Paulina sabay tawa. "Baka naliligaw lang yon sa dami ng tao rito." "Gwapo, Nay, pero parang malungkot yung mata," sabay ngiti ng isa pa. Ngumiti rin si Paulina, ngunit sa puso niya may kakaibang kirot. Parang may pamilyar na presensya kanina. Parang tinawag ang pangalan niya sa hangin. At ngayong umagang ito, habang binabalot niya ng dyaryo ang mga talong at iniaayos ang repolyo sa kanyang kariton, hindi niya alam na may mga matang nanonood sa kanya mula sa likod ng anino ng palengke. Hindi niya alam na may isang puso ang muling kumabog sa pagdungaw sa kanyang mga mata. At hindi rin niya alam na magbabago ang takbo ng kanyang tahimik na mundo. Ang mundong sinikap niyang buuin kahit siya mismo ay sirang-sira na. Alang-alang lamang sa kapakanan ng kanyang 2 anak. Isang araw lang ang lumipas mula nang muling masilayan ni Leonardo si Paulina at ang kambal sa palengke ng San Lorenzo. Ngunit sa loob ng isipan niya, para iyong isang habang buhay ng pag-aalinlangan, pagkabigla at pagsisisi. Hindi siya makatulog ng gabing yon. Paulit-ulit niyang iniisip ang mukha ni Paulina. Ang mga mata nitong pagod, ngunit matatag. At higit sa lahat ay ang mga bata. Mga batang tila pinanday mula sa kanyang anyo. Hindi niya na kailangan ng DNA test. Alam niya na at sigurado na siya na anak niya ang mga ito. Kaya kinaumagahan, maaga pa lamang ay nakasakay na siya sa itim na SUV. Kasama ang 2 bodyguards. Tahimik ang biyahe, ngunit sa dibdib ni Leonardo ay may bagyong kumakalampag. Bisperas ng piyesta sa bayan, masigla ang palengke, masaya ang mga tao. Si Paulina, katulad ng dati, abala sa pagbibenta. Nakapamaypay siya habang pinapawi ang init ng araw. Kasama niya ang kambal, parehong nakasuot ng simpleng damit. Si Lira ay abala sa pagtitimbang ng gulay. Samantalang si Liana ay paawit-awit habang iniaabot ang sukle sa isang ale. Humiyaw ng malakas si Liana. "Repolyo, kamatis, talong, bili na kayo. Huwag nang itulog ang gutom." Humiyaw rin si Lira, mas malakas kaysa sa kanyang kambal. "Buy na po kayo, suke, pang-adobo, pangginisang gulay, swak sa panlasa." Napangiti naman si Paulina. Kahit hirap sa buhay, sa mga anak niya siya humuhugot ng lakas. Ngunit sa isang iglap, tila naburang katahimikan ng mundo. Huminto ang isang itim na SUV sa tapat ng kanilang pwesto. Bumaba si Leonardo. Kasunod ang 2 lalaki na kaitim na polo. Formal at seryoso ang mga mukha. Nagulat si Paulina. Hindi niya inaasahan. Hindi siya handa sa pagkakataong ito. "Leonardo?" Hindi sumagot si Leonardo. Lumapit ito. Dumiretso sa harapan ni Paulina at sa masinsinang titig ay bumulong. Seryoso nagwika si Leonardo. "Sumama ka na."
Hindi na ako papayag na mawala kayo ulit. Nagugulahang tumugon si Paulina. Anong pinagsasasabi mo? Ngunit bago pa man siya makapagtapos ng sasabihin, inakay na ni Leonardo ang kambal. Hawak sa balikat. Tila nagulat ang mga bata ngunit sumama. Marahil dahil pamilyar na sa mukha ng lalaki. Ilang ulit na rin silang nagtatanong tungkol sa kanilang ama. Dahil dito ay napahiyaw na si Paulina. Leonardo, sandali! Ano ba? Huwag kang basta... Hinawakan siya ng isa sa mga bodyguard. Mahinahong inakay. Hindi naman siya pinilit o inipit. Ngunit ang bilis ng pangyayari tila wala na siyang nagawa. Ang mga tindera sa palengke ay nagsisigawan. Hoy! Kinukuha sila! Teka, parang kinikidnap sila! Pulis! Paulina! Nagkagulo na sa buong palengke. May ilang sumubok na lapitan ng sasakyan ngunit mabilis itong umarangkada. Sa loob, hawak ni Leonardo ang kamay ni Paulina. Napapikit siya habang ang kambal ay natigilan sa gilid. Tahimik at tila nalilito. Sa ilang oras sa biyahe walang nagsalita. Si Paulina ay hindi makatingin kay Leonardo. Ang mga bata naman ay nakatulog sa magkahalong pagod at takot. Pagdating nila sa mansyon, otomatikong bumukas ang gate. Magara, tahimik, elegante. Walang bakas ang 7 taong lumipas. Parang kahapon lang nilang pinano ito. Ngunit ngayon, hindi siya asawa. Sa halip ay isa siyang bisitang hindi alam kung bakit narito. Pagbaba pa lang nila, may sumalubong na agad sa kanila. Suot ang puting silk robe, hawak ang tasa ng kape. Ngunit nang makita si Paulina, biglang kumunot ang noo. Nabitawan ng tasa. Bumagsak sa sahig at nabasag. Galit na humiyaw si Elise. Anong ibig sabihin nito, Leonardo? Kailangan kong ayusin ang lahat, Elise. Hindi na ako makakapayag na mawalan ulit ng pamilya. Mahinahong tugon ni Leonardo. Lalong nanggalaiti si Elise at saka lumapit sa kanila. Hindi mo pwedeng dalhin ang babaeng yan dito? At mga anak niya? Have some respect for me, Leonardo. Ako ang partner mo ngayon. Ang kapal ng mukha mong babae ka? Napangisi si Paulina. Ako pa talagang makapal ang mukha? At saka, bakit mo kami dinala rito, Leonardo? Wala naman akong hinihingi sa'yo ah. Masaya na kami sa buhay namin. Hindi. Hindi ako matahimik. Hindi ako buo. Kailangan kong itama ang pagkakamali ko. Pagtatama ba talaga? O konsensya lang? Akala ko ba tapos na kayo? Buwelta ni Elise. Dito na sumiklab ang tensyon. Tumayo si Paulina sa harap ni Elise. Ikaw ang dahilan kaya siya nawala sa akin, hindi ba? Nagsinungaling ka. Nilason mong puso niya. Ginamit mo ang sakit mo. Nagpupuyas naman sa galit si Elise. Wala kang karapatang akusahan ako. Umalis ka. Ikaw ang nawalang kusa. Dahil iniwan niya ako. Dahil hindi niya malang nilinaw. Dahil ang akala ko ako ang pipiliin niya pero hindi. Pinili niyang iba. Tahimik si Leonardo. Hindi siya makasingit. Hindi siya makakibo. Lumapit ang kambal. Naiiyak na si Liana. Nay, umuwi na lang po tayo. Ayoko po rito. Yumuko si Paulina at niyakap ang anak. Si Lira naman ay nakatitig kay Leonardo. Halatang nabubuo na ang hinala sa murang isipan. Kung kailangan niyo ng oras, pakiusap ni Leonardo. Ibibigay ko. Pero dito lang kayo, please. Hindi ko kayang mawala ulit kayo. Dinala sila sa isang silid na dati ay inihanda ni Leonardo para kay Paulina noon. Malaki, maaliwalas, may mga bagong gamit. Ngunit para kay Paulina, parang kulungan. Wala siyang salita. Umiikot ang kanyang isip. Naglalakad siya sa loob, hawak ang kamay ng kambal. Nakatanaw siya sa bintana. Ang hardin ay puno ng rosas na siyang paborito niya noon. Parang panaginip, ngunit may bangungot sa ilalim nito. Hindi ko alam kung ito bang simula ng bagong sakit o ng katotohanan.
Tahimik si Leonardo habang nakatayo sa labas ng pinto. Nakadiin ang noo sa pader. Sa wakas, kapiling niya na ang mga taong pinakamamahal niya. Ngunit kapiling din niya ang resulta ng kanyang mga maling desisyon at ang galit na hindi niya alam kung kaya pang mapawi. Tahimik ang gabi sa mansyon, pero ang katahimikang iyon ay tila isang pagsabog na nag-aabang ng hudyat. Sa silid kung saan pansamantalang nanatili si Napolina at ang kambal, muling lumutang ang sakit ng nakaraan. Hindi siya mapakali. Gusto niyang umalis. Gusto niyang isigaw ang lahat. Ngunit higit sa lahat, gusto niyang malaman kung bakit. Bakit biglang bumalik si Leonardo? Kumatok si Leonardo kinabukasan. Maaga, madalang tray ng agahan. Ngunit halatang hindi iyon ang tunay niyang pakay. Nang pagbuksan siya ni Polina, hindi niya inaasahang tatanggapin nito ng may malamig na titig. May kailangan ka ba? Pwede ba tayong mag-usap ng tayo lang? Napatingin si Polina sa mga anak na noon ay natutulog pa sa kama. Tumango siya. Lumabas silang dalawa papunta sa maliit na veranda ng silid. Pagkaupo pa lang nila, nagsimula na si Polina. Bakit mo kami dinala rito, Leonardo? Dahil ba sa konsensya mo? Dahil na-guilty ka? Hindi. Dahil karapatan kong malaman ang totoo. At karapatan kong makasama kayo. Karapatan? Karapatan? 7 taon akong nagkalunod sa hirap. Habang ikaw masaya sa piling ng babaeng nanira sa buhay natin. Hindi mo alam kung ilang gabi akong umiiyak habang hawak ang tiyan ko. Habang kinakausap ang mga anak mo, hindi mo malang inalam kung buhay pa ba. Napakuyom ang kamao ni Leonardo. Hindi dahil sa galit siya kay Polina, kundi dahil sa sobrang sakit ng mga salitang yon. Sakit na galing sa katotohanang wala siyang alam. Kung alam ko lang, Polina, hindi kita iiwan. Mariing wika ni Leonardo. Natawa naman si Polina. Alam mo bang regalo ko dapat sa'yo ang kambal? Akala ko matutuwa ka kung malalaman mong buntis ako. Pero hindi ko na yun nasabi. Dahil iniwan mo na ako. Basta ka na lang nawala. Dahil akala ko ikaw ang nauna at tumalikod ka. Sinabi sa akin ni Elise na umalis ka, na wala ka ng balak bumalik. Tumigil si Polina. Unti-unti niyang naramdaman ang pagtutugma ng mga peraso ng nakaraan. Lumabas na pareho silang biktima. Hindi ko alam na may ganon siyang sinabi. Akala ko pinili mo talaga siya at dahil doon, pinili ko na rin umalis. Iniyakan kita araw-araw habang kinakain ko ang lugaw na binili ko sa huling pera ko. Hindi ko akalain ganito kalalim ang pagkalugmo ko. Lumapit si Leonardo. Marahang hinawakan ng kamay ni Polina. Hindi pa huli ang lahat. Andito tayo kasama mga anak natin. At ngayon alam ko na. Sabay niyang inilabas mula sa bulsang isang envelope. Tinipik ito sa mesa sa pagitan nila. Nagpa-DNA test ako. Kinuha ko ang sample na Nadira at Liana habang natutulog sila. Alam kong mali pero kailangan ko ng kasiguraduhan. Hindi dahil sa duda, kundi dahil gusto kong masabi sa sarili ko na totoo ang nararamdaman ko, na sila'y akin. Binuksan ni Polina ang sobre, nanginig ang kamay. Isang perasong papel, formal, may perma ng doktor at may linya ng salita. Probability of paternity, 99.99%. Napaupo si Polina. Hinawakan ng dibdib. Hindi siya makapagsalita. Hindi dahil sa duda, kundi dahil sa bigat ng emosyong unti-unting bumubuhos. Parang kinikilala rin ng mundo ang pinagdadaanan niya, na may halaga ang sakit na tiniis niya. Samantala, mula sa hagdan sa ikalawang palambag, tahimik na nakasilip si Elise. Kitang-kita niyang pagsasalo ng damdamin ng dalawa. Ang luha ni Polina. Ang pagkakaabot ng kamay ni Leonardo at higit sa lahat, ang envelope na pinakamatagal niyang iniwasan na makuha ni Leonardo.
Nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod. Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Sa loob ng kanyang kwarto, inihagis niya ang baso ng tubig sa salamin. Binasag niya ang kanyang mga gamit sa galit. Tumulo ang luha. Pero hindi ito dahil sa sakit ng pagmamahal. Ito ay luha ng pagkatalo. Pagbalik sa silid, nakita ni Paulina ang kambal na gising na. Nay, nasan po tayo talaga? Inosenteng tanong ni Lyra. Ang laki-laki ng bahay, may sarili kaming kama. Sambit ni Liana. Umupo naman si Paulina sa gilid ng kama at niyakap ang dalawa. Mahal na mahal kayo ni nanay. Tandaan niyo yan. Sa akin kayo nang galing. Pero ngayon, alam niyo na, ang tatay niyo, si Leonardo, siya ang nagdala sa atin dito. Tahimik ang kambal, pero kitang-kita ang kislap ng kuryosidad sa kanilang mga mata. Mahinang bumulong si Lyra. Totoo ba, Nay? Tumango naman si Paulina. Totoo. Muli silang lumabas ng silid. Doon, inabutan nila si Leonardo sa hardin. Walang salitaan sa una. Ngunit sumunod agad ang kambal kay Paulina. Sa harap ng fountain, lumuhod si Leonardo sa harap ng kambal. Napaluha siya. Pasensya na mga anak ha. Ngayon lang ako dumating sa buhay ninyo. Pero hindi ko na kayo papakawalan pa. Dahan-dahang lumapit si Lyra at Liana. Umupo sa tabi niya, sabay niyakap. Tahimik. Hindi pa nila lubos na naiintindihan ang lahat. Pero sapat na ang presensya ng isang ama para damhin ang init nito. Sa loob ng bahay, sa likod ng kortina, nakamasid si Elise. Tahimik. Nanlalamig. Sa unang pagkakataon, hindi na siya ang sentro ng atensyon. Hindi na siya ang mundo ni Leonardo. At sa unang pagkakataon, alam niyang malapit na siyang mawala ng lahat. Makulimlim ang langit nang sumapit ang umaga. Ngunit sa loob ng mansyon, tila may bagong liwanag. Masayang nagtatakbuhan sina Lyra at Liana sa hardin. Habang hinahabol ng ama nilang si Leonardo, ang mga halakhakan nila ay tila musika sa bawat sulok ng malawak na bakuran. Kapag nahuli ko kayo, nakangiting banta ni Leonardo habang tumatakbo. Maitig isang halik sa pisngi. Nagtigilan ang kambal. Nagtawanan at mas lalong pinabilis ang kanilang pagtakbo. Hahabulin mo kami, Tay! Sigaw ni Lyra habang humahagikik. Pero mabilis kami! Dagdag pa ni Liana. Taas noo sa pagiging mabilis sa takbuhan. Sa unang pagkakataon, matapos ang 7 taon, napuno ng halakhakan ng mansyon. Puro tuwa, puro pagmamahal. Samantala, mula naman sa veranda, tahimik na pinagmamasan ni Paulina ang tatlo. May kirot sa kanyang dibdib. Hindi galit kundi isang takot na baka panaginip lang ang lahat. Natatakot siyang muli itong maagaw sa kanya, gaya ng dati. Maya-maya lumapit ang kambal. Pawisan, ngunit masigla. Agad silang yumakap sa kanya. Nay! Sigaw ni Lyra. Ang saya po! Ang galing ni tatay magturo magpadyak ng bisikleta. Nay, pwede po bang dito na lang tayo tumira? Hiling naman ni Liana. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Napatigil si Paulina. Tila napako siya sa kinatatayuan. Nang lingunin niya ang kambal, nakita niya ang masidhing pagnanais sa mga mata ng mga bata. Please po, Nay. Pakiusap ni Lyra. May kwarto kami dito oh. May garden pa. At si tatay. Sabad naman ni Liana. Andito. Ayoko na pong malayo tayo sa kanya. Napakagat ng labi si Paulina. Walang salitang lumabas agad sa kanyang bibig. Sa halip, niyakap niya ang kambal ng mahigpit. At may tinig na bahagyang nanginginig. Bulong niya. Pag-iisipan ni nanay ha. Pero tandaan niyo, kung nasan ako, andon ang tahanan ninyo. Samantala sa kabilang bahagi ng mansyon, si Elisa ay tila nawawala na sa sarili. Nakatitig siya sa salamin. Malamig ang mga mata, habang paulit-ulit na inuusal sa isip ang pangalan ni Leonardo. Hindi niya kayang tanggapin na unti-unti nang nabubuong muli ang dating pamilya nito. Hindi pwede. Bulong niya sa sarili habang pilit pinipigil ang luha.
Hindi mo siya pwedeng kunin sa akin, Paulina. Lumakad siya pabalik sa kanyang silid. Binuksan ang isang lumang album ng mga litrato nila ni Leonardo. Isa-isa iyong pinunit. Hindi dahil galit siya kay Leonardo, kundi galit siya sa realidad na unti-unting kumakawala sa kanyang mga palad. Ilang saglit pa, tinawag niya ang isang kasambahay. May utos ako, mariing sabi niya. Hanapin mo ang pinakamaruming past ni Paulina. Ano man, kahit chismis lang. Iparating mo sa mga kaibigan ko at siguraduhin mo makakarating kay Leonardo. Kinagabihan habang kumakain ng buong pamilya sa hapag, isang bagay na noon lang nangyari sa buong buhay ng kambal ay biglang nagsalita si Leonardo. May narinig ako. Tungkol daw sa isang trabaho mo noon, Paulina. Sa isang bar. Natahimik ang buong silid. Tumingin naman si Paulina sa kanya. Hindi agad umimik. Sa huli, mariing sabi niya. Oo, nagtinda ako ng beer sa bar noon. Hindi ko yung kinakahiya. Gabi-gabi ako nakikipagsapalan para may gatas ang mga anak ko. Hindi sapat ang pagtatrabaho sa munisipyo at pagbebenta ng gulay. Pero itinigil ko nang lumaki ng mga bata. Hindi naman umimik si Leonardo. Tinitigan niya si Paulina na para bang gusto niya pang magsalita. Ngunit naramdaman niyang dapat niyang tigilan ang usapan. Wala siyang karapatang husgahan si Paulina. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay tumayo si Paulina mula sa upuan. Kung gusto mo talaga ako makilala, mariin niyang sabi. Tanungin mo ako. Hindi ang mga taong gustong manira sa akin. Walang salitang lumabas kay Leonardo. Naiwan siyang tahimik habang pinagmamasdan si Paulina na lumabas ng silid kainan. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang kambal. Tahimik, parang may takot. Nasasaktan sila sa tensyon na mararamdaman nila sa kanilang mga magulang. Kinagabihan, tinungo ni Leonardo ang kwarto ni Paulina. Maingat siyang kumatok at nang mabuksan ang pinto ay marahan siyang pumasok. Patawad, mahina niyang bungad. Hindi ko intensyong saktan ka. Nahulog lang ako sa bitag ng kasinungalingan. Tumingin si Paulina sa kanya. Malamig ngunit hindi mapanumbat ang mga mata. Leonardo, wika niya. Huwag mo hayaan ulit na sirain ang ibang taong pinagsamahan natin. Kung may duda ka, sabihin mo. Pero huwag kang papayag na malason ang isip mo. Tumango si Leonardo at may tinig na bahagyang nangungusap. Naiintindihan ko na at unti-unti kong nakikita ang mga kamay na gumagalaw sa dilim. Isang umaga ng linggo habang abala si Paulina sa paghahanda ng agahan para sa kambal, isang katulong ang dumaan sa kanyang silid, si Aling Rosa. Ang matandang kasambahay ng mansyon ay hindi makapagtago ng kanyang kaba. Mabilis siyang lumapit kay Paulina. Tumingin sa paligid upang tiyakin na walang makakarinig. Ma'am Paulina, nagsimula si Rosa. May gusto po akong iparating sa inyo. Isa po itong lihim na narinig ko mula sa mga kasamahan ko sa bahay. Napatingin si Paulina sa matandang babae. Ang mukha ay puno ng pagdududa. Anong ibig mong sabihin, Aling Rosa? Narinig ko po kasi na peke ang sakit ni Elise. Bulong ni Aling Rosa. Hindi po siya talaga may sakit. Lahat po nang yan ay planado. Kasama po siya sa pagpapanggap. Nagulat naman si Paulina sa narinig. Ang pakiramdam na tila ay may binagsak na mabigat na bato sa kanyang dibdib ay hindi maiwasang maramdaman. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Paulina. Ang tinig ay tila naguguluhan. Inalis ni Aling Rosa ang salamin sa kanyang mata at saka nagsimulang maglahad ng detalye. Pati po yung mga doktor, tinakot at pinilit. Pinag-uusapan po nila noon yung pagpapanggap na may sakit si Elise para hindi matulungan si Ma'am Paulina sa pagbubuntis niya. Napatingin si Paulina sa katulong. Ang utak ay nagsimulang mag-abalang balikan ng mga nakaraan. Ang mga detalye na dati ay hindi niya napansin. Ano pang mga ginawa niya?
Tanong ni Paulina. Ang mga mata'y kumislap ng galit at lungkot. May mga taong pinapunta po siya sa mga doktor at binayaran para itago ang kalagayan ninyo, Ma'am Paulina. Patuloy ni Aling Rosa. Ang mukha ay puno ng awa. Sama-sama po silang nagplano upang bigyan siya ng pagkakataon na hindi malaman ni Leonardo tungkol sa pagbubuntis ninyo. Ang mga salitang yon ay parang mga patalim na tumama sa puso ni Paulina. Pakiramdam niya ay niyurakan ng bawat naisip niyang magsimulang muli. Nakaramdam siya ng mas tinding sakit sa bawat peraso ng katotohanan na unti-unting lumalabas. Nagbalik ang kanyang mga alaala, ang mga gabi ng pag-aalala, ang mga araw na puno ng pagdududa. Isang flashback ang pumasok sa isipan ni Paulina. Nakita niya si Elisa nakatayo sa harap ng mga tao sa isang kwarto. Ang mga mata ay puno ng kasinungalingan. Isa-isa niyang tinakot ang mga tao sa paligid. Kung hindi niyo ako susundin, sisirain ko ang lahat ng maganda sa buhay ninyo. Marahas sa sinabi ni Elise. Ang boses ay puno ng galit. Nakita niya rin si Elisa nagpapanggap bilang isang kawawang babae. Pinapalabas na siya'y mahina at may malubhang sakit. Walang alinlangan. Ipinagpatuloy ni Elise ang kanyang plano. Ito ang paraan ko para makuha si Leonardo. Wala akong ibang magagawa. Bulong ni Elise sa kanyang sarili. Ang mga luha sa kanyang mata ay hindi para sa sakit, kundi para sa pagmamanipula. Ayoko maranasan mong naranasan ko. Nagpatuloy si Elise sa pagpapanggap ng sakit. Ang pagmumukha ng kabiguan na ipinakita niya kay Leonardo ay hindi upang ipakita ang kanyang paghihirap, kundi upang gawing dahilan para siya ang pangalagaan ng lalaki. Hindi niya kayang mawala ng pagmamahal ni Leonardo. At sa mga sandaling yon, tanging si Leonardo ang tanging dahilan ng kanyang paghinga. Kinabukasan, isang kasambahayang palihim na lumapit kay Leonardo habang nasa veranda ito. Sir, bulong ng kasambahay. Pasensya na po pero hindi ko na matiis. Si Ma'am Elise po, siya po nag-utos sa amin na manira kay Ma'am Paulina. Mula pa noon, pati po yung pag-alis niya noon, sinadya kong itago sa inyo. Parang binuhusan naman ng malamig na tubig si Leonardo. Nanikip ang dibdib niya. Lahat ng duda, lahat ng takot ay biglang nabigyan ng linaw. Alam na rin po ni Ma'am Paulina. Maya-maya pumasok siya sa silid ni Elise. Tahimik ito nakaupo sa may gilid ng kama. Hawak ang isang baso ng alak. Hindi na siya nagulat sa biglaang pagpasok ni Leonardo. Gaano karami sa mga sinabi mong totoo, Elise? Tanong ni Leonardo at malamig ang boses. Hindi agad sumagot si Elise. Ngunit sa paraan ng kanyang pag-iwas ng tingin, alam ni Leonardo ang sagot. Wala ka namang sakit, hindi ba? Mahina, ngunit mariing sabi niya. Gawa-gawa mo lang lahat para manatili ako sa'yo. Biglang tumulo ang luha ni Elise. Dahil natakot ako mawala ka. Umiiyak niyang sagot. Nakita ko kung paano mo siyang mahalin. At alam kong hindi ako kailanman magiging sapat. Tinitigan siya ni Leonardo. Sa kanyang mga mata, wala nang galit. Wala na ring awa. Puro pagod. At dahil sa takot mo, sinira mong buhay naming tatlo. Hindi na siya naghintay pa ng sagot. Lumabas siya ng kwarto at isinara ang pinto. Marahan, ngunit mariin. Nasa gantong alaala si Paulina nang mapansin niyang nagbukas ang pinto ng kanyang silid. Nakita niyang lumapit si Leonardo. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Paulina, may sinabi pa si Aling Rosa? Tanong ni Leonardo habang tinitingnan si Paulina. Nakita niya ang mga mata ni Paulina na puno ng kalungkutan kaya't lumapit siya. Nalaman ko, Leonardo. Sagot naman ni Paulina. Lahat ng nangyari sa atin. Lahat ng pagpapanggap. Isang masakit na kasinungalingan. Si Elise. Ginamit ka lang niya para manatili siya sa tabi mo. Ang mga mata ni Leonardo ay puno ng sakit at gulat.
Hindi niya alam kung paanong tatanggapin ang mga sinabi ni Paulina. Hindi ko alam. Mahinang sambit ni Leonardo. Hindi ko alam na ganun pala siya. Hindi ko akalain na kayang gawin sa akin yun ni Elise. Ngunit bago pa makapagsalita si Paulina, nagsalita ulit si Aling Rosa. Ma'am Paulina, sabi ng katulong, huwag po kayo mag-alala. Tinutulungan po namin kayo. Alam po namin na hindi kayo nararapat sa lahat ng ginawa sa inyo. Habang ang mansyon ay tahimik, si Elise ay natutulog sa kanyang silid. Hindi alam ang nangyayaring pagsabog ng katotohanan sa paligid niya. Naalam na rin pala na wala siyang kaalaman na unti-unting nadidiskubre ni Leonardo ang kanyang mga lihim. Tinitigan ni Paulina ang silid ni Elise. Ang galit at sakit ay bumangon muli sa kanyang dibdib. Ang mga salita ni Elise sa kanyang isip ay patuloy na umuukit ng mga sugat sa kanyang puso. Ayoko maranasan mo ang naranasan ko. Ang mga salitang yon ay muling nag-echo sa isipan ni Paulina. At nakita niya sa wakas kung anong klase ng tao si Elise. Isang tao na hindi nakaranas ng pagmamahal. Kaya't ginawa niyang lahat upang agawin ng isang bagay na hindi niya kayang ibigay sa sarili. Tahimik ang gabi sa mansyon. Ang mga ilaw mula sa malaking chandelier ay nagbigay liwanag sa maluluwag na kwarto. Habang si Leonardo ay abala sa pagbabalik loob kay Paulina, si Elise naman ay tila na pag-iwanan na ng panahon. Isang araw, nagtagpo ang kanilang mga landas sa hindi inaasahang pagkakataon. Si Paulina pagkatapos ng lahat ng mga nangyari ay nagpasya na harapin si Elise. Hindi upang magtalo, kundi upang tapusin ang lahat ng ito. Naglakad siya papunta sa silid ni Elise. Ang mga hakbang ay tahimik at matatag. Bagamat ang puso niya ay puno pa rin ng galit at sakit. Nang makarating siya sa pinto, hindi na siya nagdalawang isip. Binuksan ito at pumasok ng walang alinlangan. Si Elise na nakaupo sa harap ng salamin ay napalingon. Ang mga mata nito ay puno ng luha at kalungkutan. Nang makita si Paulina, hindi niya napigilan ang sarili at napahagulhol. Paulina, mahinang sabi ni Elise at ang boses ay puno ng pagsisisi. Alam kong hindi mo na ako mapapatawad, pero mahal mo siya. At hindi kanya kailanman minahal ng mas kaunti. Nakita naman ni Paulina ang paghagulhol ni Elise, ngunit hindi na ito nakapagpahina sa kanya. Ang mga sakit ng nakaraan ay masyado ng malalim at matagal niya nang pinagdusahan. Hindi ko na kailangan ng mga paliwanag mo, Elise. Sagot naman ni Paulina. Ang tinig ay maligamgam, ngunit matatag. Ang ginawa mo, hindi lang sakit ang dulot sa akin, kundi pati na rin sa mga anak ko. Hindi ko kailanman magiging maligaya habang naririyan ka. Ginagamit ang mga salitang wala namang katotohanan. Si Elise ay nagpatuloy sa pag-iyak. Ang mga luha ay hindi tumigil. Hindi ko na kaya magpatuloy sa lahat ng mga kasinungalingan na ginawa ko. Ang sakit na dinulot ko sa inyong lahat. Hindi ko na kayang lumaban pa. Ang mga mata ni Elise ay puno ng panghihinayang. Ang bigat ng kanyang mga pagkakamali ay nagsimulang pumatak sa bawat luha. Sa mga salitang iyon, napansin ni Paulina ang kabiguan ni Elise. Ngunit hindi ito naging dahilan upang siya ay magpadala sa mga saloobin ng babae. Elise, mahinang sabi ni Paulina. Nasa wakas na tayo ng lahat ng to. Kailangan mong harapin ang mga ginawa mo. At dumating si Leonardo, hindi inaasahan. Ngunit narinig ang mga salitang sinabi ni Elise. Pumasok siya sa silid. Ang mukha ay puno ng kalituhan at paglilihis sa mga damdamin. Tumigil siya saglit nang makita ang dalawang babae na nakatayo sa harap ng isa't isa. Ang tensyon ay naging mas matindi sa presensya ng nakaraan. Tumingin si Elise kay Leonardo. Ang mga mata ay puno ng luha at ang tinig na pilit iniiwasan ng pagkatalo. Hindi mo kailangan bayaran ang utang mo sa akin sa pamamagitan ng kasinungalingan. Aniyay, ang mga salita ay puno ng bigat. Ang kabiguan ay naging isang ulap na tumakip sa kanyang pagkatao. Pinipilit ko lang maging masaya, Leonardo.
Alam ko na hindi mo na ako kayang mahalin at hindi ko na kayang ipilit pa. Sa mga salitang yon, naisip ni Leonardo na sa kabila ng lahat ng mga taon ng paghihirap at pag-aalala, si Elise ay tila naghahanap pa rin ng paraan upang maging bahagi ng buhay niya. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita niyang isang bagay na hindi na maaaring baguhin. Ang pag-ibig na ipinagpalit ni Elise sa mga kasinungalingan at pangarap ng pag-aari. Mabilis niyang itinagilid ang kanyang tingin kay Paulina. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Elise, aniya, hindi ko alam kung paano ko kayo pareho mapapatawad. Pero ako ay tapat kay Paulina ngayon. Hindi ko kayang baguhin ang nangyari. Ngunit sisikapin kong maging ama sa mga anak ko. Magiging masaya ako sa mga anak ko. At walang kasinungalingan na makakapaghiwalay sa aming dalawa. Tumahimik si Elise. At sa isang huling sandali, pinili niyang magpatawad. Ngunit sa isang pagkakataon na hindi niya na kayang hawakan pa ang pagnanasa na manatili. Nandiyan na siya sa harap ng dalawang taong nagbigay sa kanya ng pagmamahal. Ngunit ang mga sugat na dulot ng kanyang mga kasinungalingan ay hindi na kayang paghilumin. Huwag na kayong mag-alala. Wala na akong gustong ipilit. Malungkot na sabi ni Elise. Alam ko na ngayon kung sino ang tunay na may lugar sa buhay mo, Leonardo. Mabilis siyang pinunasan ng mga luha sa kanyang mata at tumingin kay Paulina. Paulina, sana makahanap ka ng kapayapaan. Aniya, bago siya maglakad palabas ng silid. Sana magsimula kayo muli. I am very sorry for all the pain I have caused. Ako nang lalayo. Habang si Elise ay naglakad palayo, naramdaman ni Leonardo ang bigat ng bawat takbang na kanyang tinatahak sa paglipas ng mga taon. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi agad maghihilom. Ngunit alam niya ngayon ay may pag-asa na muling magbukas ang mga pintuan ng pagmamahal. Si Paulina, hawak ang mga kamay ng kambal, ay tahimik na nakatayo. Ang mga mata ay puno ng pasensya at pag-asa. Hindi niya alam kung ano ang magiging kinabukasan. Ngunit sa mga sandaling yon, siya ay muling nakaramdam ng lakas. Salamat sa Diyos. Hindi na tayo magtatago pa. Bulong niya sa sarili. Hindi na natin kailangang magtago pa. Si Leonardo hindi naman maiwasan ng kalituhan, tumingin kay Paulina. Paulina, sana'y magtulungan tayo para sa mga anak natin. Sabi ni Leonardo. Ang tinig ay puno ng determinasyon. Hindi ko na kayang mawala ka ulit. Habang lumalapit si Leonardo, naglakad papunta sa kanya si Paulina. Tahimik ngunit matatag. At binanggit niya ang pinakamahalagang desisyon sa kanilang buhay. Leonardo, magsimula tayo muli. Magsimula tayo bilang isang pamilya. Ang silid ay puno ng bagong simula. Isang simula ng bagong buhay na puno ng pag-asa at pagmamahal. Lumipas ang ilang linggo at ang mansyon ay unti-unting napuno ng bagong buhay. Ang mga dingding na dati tahimik, ang mga pasilyo na puno ng alaala ng lungkot ay muling naging sakses sa mga halakhak at kasiyahan. Si Paulina, bagamat may mga sugat pa rin sa puso, ay nagsimula ng tanggapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Ang mga pagkatalo at pangarap na nawasak ay napapalitan ng bagong pag-asa. Isang buhay na puno ng pagkakataon. Si Leonardo naman hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Pinilit niyang ayusin ang lahat ng pagkakamali at magbigay ng bagong pagkakataon kay Paulina at sa kanilang pamilya. Hindi niya kinalimutan ang mga taon ng paghihirap ng kanyang iniwan. Subalit natutuhan niyang yakapin ang mga anak at si Paulina at magpatuloy mula sa lahat ng mga nangyari. Isang hapon, habang magkasama silang naglalakad sa hardin ng mansyon, lumapit si Leonardo kay Paulina. Hindi niya na kayang magpigil pa. Paulina, tawag niya sa kanyang asawa. Ang tinig ay may halong pagpakumbaba at pagpapasya. Maaari bang simulan natin ulit? Si Paulina, na nararamdaman ng bigat ng mga salitang yon, ay huminto saglit at tiningnan siya. Sa kabila ng lahat ng sakit, hindi niya na kayang itago ang kanyang nararamdaman. Ang pagmamahal na matagal niya nang iniiwasan ay muling bumangon.
Hindi ko alam kung paano, Leonardo. Sagot ni Paulina. Ang tinig ay puno ng takot at hinagpis. Marami nang nasira. Ngunit, kung ikaw magsasabi na kaya nating magsimula muli, baka matutunan ko. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa isang iglap, nahanap ni Paulina ang kasagutan. Ang pagmamahal ni Leonardo ay matagal niya nang naramdaman. At ang pagkatalo nila ay hindi kailangang maging hadlang sa hinaharap. Si Leonardo yumuko, halos mapaluha sa kagalakan. Salamat, Paulina. Sabi niya na para bang ipinagpapasalamat ang bawat sandali na sila'y muling magkasama. Sa pagkakataong ito, hindi na kita iiwan. Hindi ko na talaga kayo iiwan pa. At mula noon nagsimula silang magtulungan. Hindi na tinanong pa ni Paulina kung kaya pa nilang magsimula mula sa simula dahil alam niyang si Leonardo at higit sa lahat ang kanilang mga anak ay sapat na para magpatuloy. Si Leonardo hindi na nagdalawang isip pa sa bawat akbang na kanilang tatahakin. Ang mansyon ay muling napuno ng saya. Hindi tulad ng dati ang mga bata, sina Andres at Lara ay nagsimulang maglaro sa bakuran. Ang kanilang mga tawa ay umaabot hanggang sa mga sulok ng buong bahay. Si Leonardo, bagamat puno ng pasasalamat at pagsisisi, ay nakangiti. Dahil natutunan niyang muling yakapin ang buhay kasama ang kanyang pamilya. Isang linggo matapos ang kanilang pag-uusap, dinala ni Leonardo si Paulina at ang kambal sa simbahan. Bininyagan ang kambal at sa seremonyang iyon, muling natutunan nilang lahat kung paanong pahalagahan ang bawat isa. Ang mga pangako ng pagmamahal, pag-aalaga at pag-unawa ay muling isinumpa. Hindi sa mga salitang binigkas, kundi sa mga aksyon at damdaming ipinakita nila sa isa't isa. Yay! Binyag na kami! Masayang wika ni Lira at Liana. Hindi man sila nabinyagan noon dahil walang pera si Paulina pero ngayon ay may basbas na ng Panginoon ang dalawang bata. Habang ang pare ay nagbasbas sa kambal, hindi naman napigilan ni Paulina at Leonardo na magkamay at magtulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng emosyon at ang pag-ibig na matagal nilang iniwasan ay muli nagbabalik sa kanilang mga puso. Salamat sa Diyos, bulong ni Paulina. Ang tinig ay may kabuntot na luha. Salamat sa muling pagkakataon. Ang mansyon na dati ay naging simbolo ng sakit at mga pagkatalo, ngayon ay naging simbolo ng pagmamahal at bagong simula. Isang bahay na puno ng tawanan, pagmamahal at pag-asa. Isang hapon ng tag-init, ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa langit. Ang mga ulap ay nagkaroon ng gintong kulay at ang hangin ay malamig at sariwa. Sa garden ng mansyon sa ilalim ng isang punong mangga, nagtipon-tipon ang pamilya. Ang mga bata, sina Lira at Liana ay naglalaro sa damuhan. Habang si Paulina at Leonardo naman ay nakaupo sa isang bench, magkahawak ang mga kamay. Ang mga mata nila ay puno ng kaligayahan at ang bawat sandali ay tila isang masayang alaala na itinatago sa kanilang mga puso. Si Paulina matapos ang lahat ng pinagdaanan ay tumingin kay Leonardo. Hindi lahat ng sugat hambang buhay ang kirot. Wika niya, ang tinig ay malumanay ngunit puno ng kahulugan. Ang panahon ay may paraan upang paghilumin ang mga sugat. At ngayon, ramdam ko ng paghilom. Salamat sa Diyos. At sa iyo, Leonardo. Si Leonardo, na matamang nakatingin kay Paulina ay ngumiti. Wala na akong ibang hangad kundi ang maging masaya kayo bilang pamilya, Paulina. Ipinagpapasalamat ko ang bawat araw na kasama kita at ang ating mga anak. Ang mga bata habang abala sa kanilang mga laro ay lumapit sa kanilang mga magulang. Si Lira ay lumuhod sa harap ni Paulina habang si Liana naman ay karga ni Leonardo. Nay, tay, magkasama na tayo! Sigaw ni Lira. Ang mga matay kumikislap sa kasiyahan. Magiging masaya tayo, di ba? Puno naman ng pagmamahal, niyakap ni Leonardo ang anak. Oo, anak. Tayo ay magiging masaya, magpakailanman. Habang ang kambal ay naglalaro at ang hangin ay humahaplos sa kanilang mga muka, nagkaroon ng sandali si Paulina at Leonardo. Magkasama sila nakaupo.
Ang kanilang mga kamay ay magkadikit. Walang salita ang kailangang ibanggit, sapagkat ang kanilang mga mata at damdamin ay nagsasabing lahat. Si Polina, na hindi na muling maghahangat ng hinggit pa, ay tinitigan si Leonardo, at sa mga mata nito ay makikita ang pagpapatawad at pagmamahal. Kung alam ko lang na darating ang araw na to, hindi na sana ako nag-alinlangan. Aniya at ang tinig ay may kaligayahan at pag-asa. Si Leonardo naman, habang naglalakad-lakad sa hardin kasama ang pamilya, ay humarap kay Polina at kinuha ang kanyang mga kamay. Polina, Aniya, ang mga pagkakamali ko noon ay hindi ko na kayang baguhin. Ngunit sa araw na to, masaya ako natutunan ko kung paano magmahal ng buo. Hindi ko na kayo iiwan. Pinapangako ko. Leonardo, sagot ni Polina. Ang mga mata ay nagsimulang magbasa. Hindi mo na kailangang mag-promise pa. Nandyan ka na at sapat na. Ang mga sugat natin, ang ating mga gabay sa pagiging mas maligaya ngayon. Habang sila ay nagsasalo-salo sa garden, sumilip ang araw na punong-puno ng liwanag. Ang bawat detalye ng eksena, ang mga halakhak ng mga bata, ang hangin na humahaplos sa kanilang mga mukha, at ang maligayang ekspresyon ni Polina at Leonardo ay naging simbolo ng bagong simula. Sa araw na ito, ang mansyon na minsang naging success sa mga sugat ay naging tahanan ng pagmamahal, pag-unawa at pagkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Ang buong pamilya ay nagtipon sa isang maliit na mesa sa tabi ng garden. Ang kanilang hapagkubo ay puno ng pagkain at pagmamahal. Si Polina at Leonardo ay magkahawak ang mga kamay, nakangiti, at tinitingnan ng kanilang mga anak na masaya. Wala na ako mahihiling pa, sabi ni Polina. Maliban sa patuloy na pagmamahalan natin at sa bawat araw na tayo magsasama. Si Leonardo, na tinitingnan ng maganda nilang pamilya, ay nagbigay ng isang malalim na buntong hininga ng kasiyahan. Ito ang mga araw na worth it lahat ng pagdaanan. Salamat sa inyong lahat. At sa mga sandali yon, si Elise naman ay nagbigay ng isang huling pagkilos ng kabutihan. Bagamat nagtakda ng paghihiwalay, naiwan sa kanyang mga alaala ang isang aral, na hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa mga pagkatalo at pagkakamali. Sa bawat pagtatapos, may pagkakataon para sa bagong simula. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa kanlurang bahagi ng langit, naramdaman ng bawat isa na sa bawat sandali, meron pa ring pag-asa. Ang mansyon na saksi sa kanilang mga sakripisyo ay muling naging tahanan ng pag-ibig. Si Polina at Leonardo, pati na rin ang kambal, ay nagsimula sa isang bagong kabanata ng kanilang buhay. Isang tunay na pamilya, puno ng pagmamahalan, at higit sa lahat, puno ng patawad. Mahigit 10 taon ang lumipas mula na magsimula ang bagong yugto sa buhay ni Polina at Leonardo. Ang mansyon na dating puno ng tensyon at pagluha, ngayon ay naging success sa mga tagumpay at kasiyahan ng kanilang pamilya. Ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unting napagtagumpayan, at ang mga anak na lang sina Lyra at Liana ay lumaki ng masaya, puno ng pag-asa at pangarap. Si Lyra at Liana, na noong maliit pa ay nagdala ng liwanag sa kanilang pamilya, ngayon ay mga kabataang may malalaking pangarap at malalim na pangunawa sa buhay. Si Lyra ang panganay sa kambal. May kahangahangang talento sa musika. Minsan ay tinatawag siyang golden voice of the family dahil sa kanyang kakaibang talento sa pag-awit. Habang si Liana naman, ang bunsong kabal, ay ipinagmamalaki ang kanyang katalinuhan at likas na galing sa pagsusulat at sining. Sila ay dalawang magkaibang tao. Ngunit pareho may malasakit at pagmamahal sa kanilang pamilya at sa bawat isa. Isang mainit na hapon, habang nagtatapos ang taon ng kanilang huling taon sa high school, nakaupo sila sa kanilang kwarto. Nag-uusap tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap. Nakahiga si Lyra sa kama, habang si Liana naman ay nakaupo sa kanyang desk, abala sa pagsusulat ng isang tula. Liana, naisip ko lang, gusto ko sana mag-aral ng musika sa kolehiyo.
Sabi ni Lira habang tinitingnan ng kanyang kapatid. Hindi ko alam pero ramdam ko kasi na iyon ang calling ko. Si Liana naman na mas tahimik at mas introspective ay tumigil sa kanyang ginagawa at tumingin kay Lira. Alam ko na matagal mo nang pinapangarap iyon, Lira. Hindi mo na kailangang mag-alala. Alam kong kaya mo yun. Nakangiti naman si Lira. Hindi lang dahil sa kanyang kapatid, kundi dahil sa pagkakaroon ng isang pamilya na sumusuporta sa kanya. Pero Liana, baka hindi nila ako maintindihan. Lalo na si tatay. Parang mas gusto niyang makita akong magtuloy sa negosyo. Si Liana naman ay huminga ng malalim at tumayo mula sa kanyang desk. Lira, kung may natutuhan man tayo sa mga magulang natin, iyon ay ang lahat ng bagay ay may panahon. Si tatay at si nanay, sa kabila ng mga pagkatalo nila, natutuhan nilang magpatawad at magbigay ng pagkakataon. Hindi nila pipigilan ang pangarap mo. Sumang-ayon naman si Lira sa sinabi ng kanyang kapatid. Alam niyang matagal nang hinangad ni Leonardo na sundan siya sa negosyo. Ngunit ang nakaraan at ang lahat ng sakripisyo ni Paulina ay nagsilbing gabay sa kanila upang matutunan nila ang tunay na halaga ng pagpapatawad at pangarap. Habang nag-uusap, pumasok sa kwarto nila si Paulina at Leonardo. Ang mag-asawa ay naglakad papunta sa kama at inupo nila ang kambal sa kanilang tabi. Kamusta mga anak? Tanong ni Leonardo. Ang mga matay puno ng pagmamahal sa dalawang dalaga na itinuring nilang huling mga biyaya sa kanilang buhay. Nay, tay, gusto ko po sana mag-aral ng musika sa kolehiyo, sabi ni Lira. Nahihiya ngunit matatag sa kanyang mga mata. Si Paulina naman ay tumingin kay Leonardo bago tumingin kay Lira. Kung yan ang gusto mo anak, susuportahan kita. Pero wag mong kalimutan na ang buhay hindi palaging madali. Hindi lahat ng pangarap ay agad-agad na natutupad. Si Leonardo na may malalim na pag-iisip ay tiningnan ng mga anak na babae. Ang buhay natin, Lira, ay puno ng pagsubok. Pero kung talagang ikaw ay masaya sa iyong piniling landas, hindi kami magdadalawang isip na suportahan ka. Minsan lang tayo makakapagbigay ng pagkakataon sa ating mga sarili para maging maligaya. Ibinubukas ang buhay ang maraming pintuan. Kaya naman huwag mo sanang sayangin ang pagkakataon. Si Liana na tahimik lang kanina ay tumingin kay Lira at nagsalita. Lira, bilang magkakambal, alam ko kung gaano kahalaga sa'yo ang musika. Kung yun ang magpapasaya sa'yo, magiging okay tayo, diba, Twinnie? Tinutok ni Lira ang kanyang mata kay Liana at ngumiti ng may pag-asa. Salamat, Liana. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka, Twinnie. Si Paulina na may mata ng pagmamahal ay hinawakan ng kamay ni Lira. Ibinigay ninyo sa amin ng tatay niyo ang dahilan upang ipagpatuloy ang aming buhay. Masaya kami dahil nakita namin ang lakas at tapang sa inyo. Magpatuloy kayo sa pagbuo ng inyong mga pangarap. Si Leonardo naman na tumahimik at nagmamasid sa kambal ay nagsalita. Hindi madali ang mga desisyon na kailangan gawin sa buhay. Alam ko na hindi ko nasuportahan si Lira sa mga unang taon ng buhay niya. Ngunit mula ngayon, ang mga desisyon ninyo ay suportado namin. Sa mga sandaling yon, nakaramdam si Lira ng magaan na pakiramdam. Alam niya kahit sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, may mga bagay na nagbubuklod sa kanilang pamilya. Pagmamahal, pag-unawa, at higit sa lahat pagtanggap sa mga pangarap ng bawat isa. Samantalang sina Lira at Liana ay patuloy na tinutuklas ang kanilang mga pangarap. Si Paulina at Leonardo ay nagsimula na ring magplano ng mga hakbang para sa kanilang hinaharap. Mga hakbang na magdadala sa kanilang pamilya sa mas magaan na daan ng pag-asa. Bagamat naranasan nilang matinding pagsubok sa buhay, natutunan naman nilang muling magtiwala sa isa't isa at suportahan ang mga pangarap ng kanilang mga anak. Lumipas ang ilang buwan at formal na nilang tinanggap ang mga desisyon ng kambal. Si Lira ay nag-enroll sa isang prestigious na music school sa Maynila at si Liana naman ay kumuha ng kursong Fine Arts. Hindi rin nagtagal, nagsimula na maghanap si Liana ng mga pagkakataon para magsimula ng isang career sa sining.
Habang si Lyra ay nagsimula ng kanyang sariling musikang sining at sumikat sa mga kabataan ng bansa. Habang nagsimula ang bawat isa sa kanilang sariling landas, si Paulina at Leonardo naman ay nagpatuloy sa pagtutulungan at bawat hakbang nila ay nagsilbing gabay sa kanilang mga anak. Ang mansyon na saksi sa lahat ng kanilang sakripisyo ay patuloy na nagsilbing tahanan ng pagmamahal at kaligayahan. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng mga gawain, nagpasya sina Paulina at Leonardo na magpahinga at mag-usap. Nagtipon sila sa kanilang silid, sa tabi ng kanilang kama, habang magka-holding hands at tahimik na tiningnan ang mga larawan ng kanilang mga anak na nakasabit sa dingding. Ang mga larawan ng kambal, mula pagkabata hanggang sa kanilang graduation ay nagsisilbing alaala ng mga mahahalagang sandali sa buhay ng pamilya. Habang binabaybay nila ang mga alaala, napansin naman ni Paulina na may kabuntot na lungkot sa mga mata ni Leonardo. Alam niyang magkaibang nararamdaman nila sa mga oras na ito. Ang kambal ay parehong pumasok sa kolehiyo at ang mga magulang nila ay puno ng pride at pangarap para sa kanilang mga anak. Ngunit may kaunting lungkot din dahil lumalaki na sila. Si Paulina ang unang nagsalita. Pati nga yata ang mga taong walang anak nakakaramdam ng saya kapag pinapanood ang mga anak nila habang natutupad ang kanilang mga pangarap. Pero hindi ko alam, Leonardo. Parang may kung anong bahagi sa puso ko na parang nawawala. Sabi ni Paulina. Ang mga mata niya ay naglalaman ng kalungkutan. Alam mo bang parang kailan lang naglalaro pa sila sa paligid ng bahay? Ngayon nagsimula na silang mag-ukit ng sariling landas. Tumingin si Leonardo kay Paulina. Ang puso ay nababalot ng pagmamahal at saya. Ngunit may halong takot sa mga mata. I know, Paulina. Parang kahapon lang, naglalakad sila sa mga palengke kasama tayo. Pinagmamasdan ng bawat hakbang nila. Tapos ngayon, nag-iisa na sila sa mga landas nila. Parang napakabilis ang panahon, ano? Pinunasan naman ni Paulina ang mga mata na nagsimulang bumasa. Hindi niya napigilang maluha. Hindi ko alam kung paano i-handle to, Leo. Nakakatakot. Nakakalungkot lang na hindi na natin sila kasama araw-araw. Hindi na natin sila matutukso. Hindi na natin maririnig ang mga tawanan nila sa bahay. Tinutok ni Leonardo ang kanyang mga mata kay Paulina. Inabot niya ang kamay ng asawa at hinawakan ito ng mahigpit. Alam mo ba, Paulina, nung una kong naramdaman na aalis sila, akala ko kaya ko. Parang lahat ng magulang ay dumaan sa ganitong proseso. Pero nung nasa harap na tayo ng mga unang araw na wala sila, ramdam ko na lang na parang may matinding pagkawala. Yung parang bigla na lang, ang layo nila. Hindi mo na kayang itigil yung panahon. Yung mga hakbang nilang papalayo sa atin. Nagpakawala ng malalim na hininga si Paulina, kasabay ng pag-apaw ng kanyang mga luha. Ang hirap, Leo. Hirap na hirap ako. Alam ko naman na tama sila. Pero yung pagsasanay na magkaiba sila ng landas, yun ang pinakamahirap. Lumapit si Leonardo kay Paulina at niyakap siya ng mahigpit. Mahal ko, hindi naman natin sila pinipigilan, hindi ba? Hindi natin sila pwedeng itali sa ating mga pangarap. Ngunit sa bawat takbang nilang yon, nandyan tayo para sumuporta, hindi tayo mawawala sa kanila. Ako'y natuto na rin, Paulina. Natuto rin ako magtuwala. Sa una, natatakot ako mawala sila pero sa mga hakbang nilang yon, mas nakikita ako kung gaano silang kalakas at kung gaano nila tayong iniisip sa bawat desisyon nila. Pero Leo, kung iniisip nila tayo, iniisip pa nila kung gaano tayo kasaya sa mga desisyon nila, na ang mga magulang ay natutuwa dahil sa mga ginagawa nilang hakbang sa buhay? I think they do, Lyra and Liana. Though sometimes their minds are full of dreams and ambitions, I know they love us. Alam ko na kahit malayo sila, palaging bahagi sila ng pamilya natin. Hindi tayo mawawala sa kanila. Alam ko, Leo, pero nakakalungkot pa rin. Sana nandyan sila para i-celebrate ang mga maliliit na tagumpay na nangyayari sa buhay natin.
Alam ko. Pero ang buhay lagi magpapakita ng bagong mga pagkakataon, Paulina. Huwag natin silang kalimutan sa ating mga dasal. Me, I'll always be here for you, for us, and for our children. And I know even when they're far away, they'll always be there for us too. I'm proud of them, Leo. But I'm also scared. Hindi ko na alam kung paano sila aabutin. Bawat araw na lumilipas, natatakot akong baka may mawala sa atin. Kung kaya ko lang sila pa rin yung mga bata na hawak ko ang kamay. That's natural, Paulina. But remember, we raised them well. Hindi tayo magtatagal sa kanilang buhay bilang magulang. Pero ang mga alaala nila tungkol sa atin, mananatili. Ang mga aral, pagmamahal, at gabay na ibinigay natin ay magiging bahagi ng kanila ring mga pangarap. Oo, Leo. Hindi tayo maaaring maging makasarili. Lahat ng ginagawa ng kambal para sa pamilya natin. Saan man sila magtungo, magkasama pa rin tayo. Patuloy ang buhay, patuloy ang pagmamahal. At sa kanilang tahimik na silid, sa harap ng mga alaalang naglalaman ng nakaraan, nagsimula silang magpatawad hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa kanilang mga sarili. Ang pagmamahal nila kay Lyra at Tiana ay naging ilaw sa kanilang landas. At sa bawat akbang ng kanilang mga anak, nagsilbing gabay ang mga magulang nila sa pagharap sa hinaharap. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nay, ako na po mag-aayos ng ampalaya. Sigaw ng isang batang babae habang nililinis ang mga gulay.